Tumabi ka, walang silbing matandang lalaki, sigaw ng anak ng milyonaryo habang itinulak niya ang matandang estranghero. Hindi niya alam na ang kanyang inaalipusta ay ang sariling ama na nagkukubli. Ang mga sumunod na pangyayari ay mag-iiwan ng marka sa lahat ng naroroon. Umalis ka riyan, matandang walang silbi, sigaw ni John Velasquez mula sa gitna ng prestihiyosong restaurant na Bella Vista. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig habang itinuturo ang isang 75 taong gulang na lalaki na bagong pasok sa pinto. Ang lalaking iyon ay si Mark. Napahinto siya, kumakabog ang dibdib nang makilala ang kanyang anak na nakaupo sa mesa kasama ang dalawang kaibigang nakabihis ng marangya at nagtatawanan sa kanyang anyo na parabang isa siyang biro. Huwebes ng gabi sa Nobyembre iyon. Para kay Mark, iyon ang simula ng pinakamalaking pagsubok na maaaring harapin ng isang ama. At nagsimula ito sa pinakamalupit na paraan. Hindi basta ordinaryong kainan ang Bella Vista. Ito ang pinakamagarang restaurant sa lungsod, kilala sa mga pagkaing higit pa sa buwanang minimum na sahod ang halaga. Ipinagmamalaki ng mga customer nito ang kanilang kayamanan na parang tropeo. Hindi na bago si Mark sa lugar na iyon. Noong nakaraan, madalas siyang kumain doon. Lagi siyang nasa pangunahing mesa, laging iginagalang ng mga waiter na ngayon may mga tinging puno ng paghamak. "Tingnan niyo to mga pare!" sabi ni John, tumayo mula sa kanyang upuan kung saan siya kumakain kasama ang mga matatalik na kaibigang sina Ernesto Santos at Rogelio Castro. Isa na namang ulyanin na matanda ang napadpad sa teritoryo natin. Ang tatlong lalaki, pawang nasa early 30s at naliligo sa pribilehiyo ay nagtawanan ng malakas. Umaalingaw-ngaw ang kanilang halakhak sa pader ng marangyang restaurant. Si Ernesto, tagapagmana ng isang dambuhalang konstruksyon na imperyo, ay napasampal sa mesa sa tuwa. "John, talaga bang naakit ka sa mga kakatwang tao? Saan ka ba nakakakilala ng mga ganyang weirdo?" sabi niya habang hinihingal sa tawa at pinupunasan ang mga luha ng katuwaan. Tulad ni John, hindi pa kailanman nagtrabaho si Ernesto. Ipinanganak sa yaman, lumaki siya sa bulan ng karangyaan. Si Rogelio naman, na nagmana ng isang kadena ng mga elite na fitness club mula sa kanyang ama, ay nagsimulang mag-record ng pangyayari sa kanyang telepono. "Hindi kayo maniniwala sa nangyayari ngayon," sabi niya sa kamera. "May isang baliw na lolo na basta na lang pumasok sa Bella Vista na parang pampublikong hostel." Lahat ay idinodokumento ni Rogelio para sa social media. May higit kalahating milyong tagasunod siya at ipinapakita ang isang buhay ng karangyaan, kalabisan at kayabangan. Habang nakatayo si Mark, pilit na kumakalma, bawat halakhak ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang dibdib. Sa likod ng maingat na pagkukubli, isang payak na damit, bahagyang nakayukong tindig at tungkod ay isang lalaking nakapagtayo ng negosyo na nagkakahalaga ng 50 milyong real mula sa pagtitinda ng sandwich sa kalye. At ngayon pinapanood niya ang sariling anak na gawing palabas siya upang libangin ang dalawang spoiled at makasariling kaibigan. "John, tama na," bulong ni Paula Torres mula sa katabing mesa. Siya ang 24 na taong gulang na kasintahan ni John, isang modelo at online influencer. Bagamat halatang hindi siya komportable, hindi siya tumayo ni nagsalita. Pinili ni Paula ang kanyang uri ng pamumuhay, mamahaling regalo, bakasyon sa 5 bituing resort at marangyang mundong ibinibigay ni John. Totoo ang kanyang pagkailang, ngunit hindi ito sapat para isakripisyo ang mga benepisyo ng relasyon. "Tama na, nagbibiro ka ba?" sigaw ni Ernesto, sabay taas ng kanyang baso ng Dom Perignon, isang boteng nagkakahalaga ng mahigit 2,000 real. "Ito'y gintong komedya. Tingnan niyo ang nawawalang ekspresyon ng matanda."
Itinuro niya si Mark na nakatayo ng tahimik, nagkukunwaring hindi nakakaintindi, ngunit ramdam ang bawat insulto. Naalala ni Mark noong bata pa si Ernesto na dumadalaw sa kanyang bahay kasama ang ama sa mga pagpupulong pangnegosyo. Noon, tila magalang at mabait ang bata. Akala ni Mark ay may mabuting asal ito, ngunit ngayoy malinaw na hindi iyon hinubog ng pagpapalaki, kundi ng kakayahang ikubli ang kabulukan sa ilalim ng makintab na anyo. Samantala, patuloy sa pagre-record si Rogelio, i-zoom niya ang mukha ni Mark. Pindutin niyo ang like button at mag-follow mga kaibigan. May naligaw na lolo sa luxury restaurant, sabi niya, na para bang isang komedyanteng nagkwento. Siguradong hinahanap niya ang mga apo niya o kung anuman. Sunod-sunod ang mga komento, binaha ang live feed ng mga laughing emoji, pangungutya at mga mungkahing palalain pa ang kahihiyan. Hoy lolo, sigaw pa ni John mas malakas upang makuha ang atensyon ng lahat sa restaurant. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa mamahaling kristal at muwebles na yari sa mahogany. Huminto ang ibang diners at nanuod ng lumalalang eksena. Naligaw ka ba? Nasa kabilang dulo ng lungsod ang home for the aged, sigaw niya. Humalakak muli ang kanyang mesa habang ang ibang costumer ay palihim na kumukuha ng litrato. Puno ang restaurant, mga 40 katao noong gabing yon. Mga negosyante, politiko, celebrities, ang pinaka-elitista ng Sao Paulo. Ilan ay halatang hindi komportable, pabulong na nag-uusap, ngunit walang naglakas loob na kumalaban sa 3 mayayamang binata. Ang kanilang kayamanan ang nagsilbing kalasag na walang gustong butasin. Dumating si Luigi, ang maître de', may dalang kaba sa mukha. Kilala ni Mark ito ng 15 taon. Lagi itong magiliw at may paghanga sa kanya, ngunit ngayoy tinitingnan siya na parang istorbo. Magandang gabi, Ginoo, ani Luigi, nanginginig ang tinig. May maitutulong po ba ako? Naguguluhan si Luigi. Alam niyang kung ipapalaya sang matanda ay maaari itong magdulot ng masamang publicity. Ngunit ang magpasama sa mga kliyenteng tulad ni na John ay maaaring magpahamak sa kanyang trabaho. Kunin ang security, sigaw ni Rogelio habang patuloy na tumatawa at nagre-record. Baka may Alzheimer's to. Paano kung bigla na lang maghubad at tumakbo sa restaurant? Natawa ng husto ang 3, ginawang biro ang ideya ng isang matandang may sakit sa pag-iisip. Dahan-dahang lumakad paloob si Mark. Ilang linggo niyang pinagplanuhan ito. Kumonsulta siya sa isang makeup artist, nagpractice ng papel bilang isang nawawala at litong matanda. Ngunit walang anumang paghahanda ang nakapagsanggalang sa kanya laban sa matinding sakit nang makitang pinangunahan ng anak ang isang publikong pangungutya sa lalaking nagpalaki sa kanya. Gusto ko lang sana ng isang basong tubig, mahina niyang sabi. Mahinang bulong ni Mark, nanginginig ang tinig, na perpektong ginampanan ang imahe ng isang litong matanda. Sinabi ng apo ko na magkikita kami rito, wika niya, habang sinusuyod ng tingin ang buong silid, nanginginig ang boses. Sumandal siya sa kanyang tungkod para makabalanse, ginagampanan ang papel ng may pusong winawasak. Tubig? Ginaya ni John ng mapanlait at tumindig ng may pagmamalabis na parang isang aktor na papasok sa entablado. Akala mo ba klinika ito, matanda? Ito ay isang high-end na restaurant. Ang isang baso ng tubig dito ay mas mahal pa kaysa sa buong buwan mong pensyon. Ibinuka niya ang mga braso na parang nagaanyaya ng palakpakan. Hinihikayat ang mga nanonood sa paligid na makisali sa kasayahan. Pumalakpak si Ernesto na parang nasa comedy show. Napakaganda, sobrang ganda, anya. Palaging siya ang pinaka-cruel sa 3. Siya ang tipo ng taong gumagawa ng masasamang biro sa paaralan, nilalait ang mga empleyado para sa kasiyahan, at natutuwa sa pagpapahirap sa iba. Mga pare, umabot na ng 50,000 views ang clip na ito, sigaw ni Rogelio, hawak ang kanyang telepono. At ang mga komento,
Puro ginto. Itapon ng matanda. Tawagin ang pulis. Naligaw si Lolo sa maling restaurant. Binabasa ni Rogelio ang bawat komento ng malakas na parang mga punchline, ginagawang bala ang online na kalupitan para sa mas marami pang pangungutya sa publiko. Sa ilalim ng pagkukubli, naramdaman ni Mark ang pamilyar na kirot na nanunusok sa kanyang mga mata. Sa loob ng 75 taon, natiis niya ang di mabilang na kahihiyan noong kanyang kabataan, mga amo na itinuring siyang basura, mga galit na customer na iniinsulto siya, mga opisyal na nagtataboy sa kanya sa mga lugar na parang wala siyang karapatan. Hinarap niya ang diskriminasyon, tiniis ang hirap, at nagpakapagod para makaangat mula sa lansangan at makapagpatayo ng yaman. Ngunit kailanman, hindi man sa kanyang pinakamadilim na panaginip, ay inakala niyang ang pinakamasahol na kahihiyan ng kanyang buhay ay idudulot ng sarili niyang anak. Naalala niya ang isang sandali noon, 8 pa lang si John nang matagpuan nila ang isang sugatang aso sa gilid ng kalsada. Hindi nagdalawang isip si Mark na huminto. Binuhat ang hayop, isinakay sa kotse at binayaran ang pagpapagamot. Bakit gagastos para sa asong hindi naman natin, Dad? Tanong noon ni John nagtataka. At banayad na sagot ni Mark, dahil kapag may pagkakataon kang tumulong at hindi mo ginawa, nagiging bahagi ka ng pagdurusa. Ngayon, habang nakatitig sa anak, napagtanto niyang tuluyang nawala ang aral na iyon. Paula, mag-record ka rin! Utos ni Rogelio, sinulyapan ang kasintahan ni John. Dahan-dahan, kinuha ni Paula ang kanyang telepono. Naiilang siya, ngunit hindi sapat upang lumaban. Mas inisip niya ang imahe ni John kaysa sa dangal ng matandang nilalait. Sa kaibuturan, alam niyang mali iyon. Ngunit alam din niyang ang pagsalungat kay John ay mangangahulugang mawawala ang marangyang buhay na hindi pa siya handang isuko. Sa katabing mesa, may matandang mag-asawa na pabulong na nag-uusap. Tumayo na sana ang babae, nasa edad 70, ngunit dahan-dahang hinila siya pabalik ng kanyang asawa. Huwag ka nang makialam, Helena, bulong nito. Alam mo kung sino ang ama ng batang iyan. Ayaw nating magkaroon ng problema. Nilunod ng takot ang kanilang malasakit. Alam mo ba, Lolo? Ani John, dahan-dahang lumapit kay Mark na parabang nasa dula. Ituturo ko sa iyo ngayon ang isang bagay, isang tunay na aral sa buhay. Umapaw ang kanyang tinig sa buong restaurant. Bawat hakbang ay eksaherado, bawat salita ay maingat na pinili para manghamak. Hinugot niya ang isang daang real na papel mula sa kanyang Hermes wallet. Isang pitakang nagkakahalaga ng 8,000 real at inihagis ito sa sahig. Bumagsak ito na parang balahibo hanggang sa tuluyang lumapat sa malamig na marmol. Ayan, kunin mo, bumili ka ng mumurahing pagkain kung saan-saan at umalis ka rito. Hindi ka nababagay dito. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Bawat tao sa restaurant ay nakatingin. Mga 40 saksi ang nakaupo ng tahimik. Ang ilan ay nagkukunwaring hindi nakapansin, ang iba'y palihim na nagre-record. Wala ni isa ang nakialam. Ang bigat ng impluensya, pera at katayuan ni John ay lumikha ng dinakikitang kalasag sa paligid niya. Natatakot ang lahat sa maaaring mangyari kung makialam sila. Tinitigan ni Mark ang perang nasa sahig. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng kanyang nakamit bilang ama, bilang lalaki, bilang tao. 75 taon ng buhay, 5 dekada ng pagtatrabaho, higit 30 taon ng pagpapalaki sa anak. Lahat ng iyon ay nadurog sa isang banknote na itinapon sa kanyang paanan na parang limos sa asong ligaw. Pulutin mo, matanda! Sigaw ni Ernesto, pinapalo ang mesa. O iniisip mong masyado kang magaling para sa pera? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka ng higit pa riyan? Kailanman ay wala talagang malasakit si Ernesto. Para sa kanya, ang mga tao ay naroroon lang para maglingkod o magbigay aliw sa kanya. Sige na, kunin mo na, pulutin mo!
Sigaw ni Rogelio, patuloy na nagre-record. Naiinip na ang mga viewers, umabot na tayo ng 100,000 views. Para kay Rogelio, bawat sandali ay pagkakataon para sa mas maraming content, mas maraming tagasunod, mas mataas na kasikatan. Walang sagrado, pati dignidad ng isang matanda ay hindi ligtas. Dahan-dahan at may sakit, yumuko si Mark. Mabigat ang bawat galaw, hindi dahil sa acting, kundi dahil sa tunay na sakit, isang sugat na mas malalim kaysa sa kayang gawin ng anumang makeup. Kumirot ang kanyang likod, hindi dahil sa pagpapanggap na mahina, kundi dahil sa bigat ng pagkawasak ng puso. Pinulot niya ang pera gamit ang nanginginig na kamay. Mga kamay na ngayon ay totoong nanginginig. Pagkatayo niya, tumitig siya diretso sa mga mata ng kanyang anak. At sa pinakamabilis na kisap mata, isang kislap lang, may nakita siyang nagbago. Isang munting sulyap ng pag-aalinlangan, pagkilala o baka konsensya ang dumaan sa mga mata ni John. Agad din itong nawala, ngunit dumaan iyon. Bahagyang nagdikit ang mga kilay ni John, medyo tumagilid ang kanyang ulo, halos hindi mapansin na para bang may kung anong sa boses ng matanda ang umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Ngunit mabilis na naglaho ang sandali at maaring iyon ay isa lamang panlilinlang ng pusong sugatan ni Mark. "Salamat, binata!" Banayad na wika ni Mark. Tiniklop ang perang papel at isinilid sa bulsa ng kanyang lumang damit. "Pagpalain ka nawa ng Diyos." Kahit nasa rurok ng pagdurusa, kahit winawasak ang kanyang puso, nagawa pa rin niyang magbigay ng basbas sa anak na siyang mismong nagdurog sa kanya. "Ngayon, lumayas ka!" Utos ni John, itinuro ang pinto na parang isang hari na nagpapalayas ng pulubi. "At huwag kang babalik kailanman. Ang mga tulad mo ay walang lugar kung saan naroroon ang mga tulad namin." Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa marangyang silid-kainan na parang isang hatol, parang pagsara ng tarangkahan sa isang nahulog na anghel. Lumayo na si Mark at nagsimulang maglakad patungo sa labasan. Ang bawat yabag sa malamig na marmol ay parang pako na ipinupukpok sa kabaong ng lahat ng kanyang pinaniwalaan tungkol sa anak. Ang kumikislap na mga chandelier sa itaas, ang mga mamahaling pintura sa dingding, ang makintab na karangyaan ng lugar, lahat ng iyon ay parang nanunuya sa kanya. Mula sa likod, muling sumigaw si Rogelio, puno pa rin ng malupit na enerhiya. "Tama yan, John. Ipakita sa mga walang silbing matatanda kung saan talaga sila nababagay." Sa paligid, may ilang costumer na umiling bilang tahimik na pagsuway. Ang iba na may patuloy na nagre-record, ginagawang viral na libangan ang kanyang sakit. Binuksan ni Luigi, ang maitre d', ang pintuan na may alanganing ekspresyon, iniiwas ang tingin kay Mark. Mas mukha siyang alipin na nahihiya sa kilos ng kanyang amo kaysa isang taong may autoridad. Huminto si Mark sa bungad ng pinto. Luminga siya pabalik, isang huling sulyap sa tagpong iniwan niya. Nakabalik na si John sa kanyang upuan, muling tumatawa, nagmamalaki sa mga kaibigan kung paano niya tinapos ang kakatwang matanda. Nagtagay ang tatlo ng kanilang champagne glasses, bawat isa'y nagkakahalaga ng mahigit 1,000 real na para bang nagdiriwang ng matagumpay na negosyo, hindi ng pagyurak sa dangal ng tao. "Legend ka, bro," sabi ni Ernesto, itinaas ang baso. Hindi na makakalimutan ng matandang iyon ang araw na sumabit siya sa atin. 200,000 views na, dagdag ni Rogelio na puno ng sigla. "Pasasabugin nito ang channel ko, siguradong 20,000 bagong followers. Madali lang." "Salamat, matanda," ani Paula na may pilit ng ngiti, sinusubukang makisabay sa kasiyahan. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Nakita ni Mark ang kanyang pagkailang, ang konsensyang nakatago sa likod ng kanyang katahimikan. Alam niya na mali ang nangyari, lubos na mali, ngunit wala siyang lakas ng loob upang magsalita. Hindi habang nakasalalay ang kanyang marangyang pamumuhay sa pananahimik.
Lumabas si Mark sa gabi at naglakad ng 3 blok ng tahimik hanggang sa kanyang nakaparadang itim na Mercedes S-Class. Pagpasok, dahan-dahan niyang inalis ang mga sapin ng kanyang pagkukubli. Pinunasan ng makeup, hinubad ang mga pad na damit, tinanggal ang prosthetics at kinuha ang malutong na designer suit na nakasabit sa likuran ng upuan. Sa loob ng 10 minuto, hindi na siya mukhang litong matanda. Siya ay si Mark Velasquez muli, ang negosyanteng nasa likod ng isa sa pinakamalalakas na yaman sa Sao Paulo. Ngunit sa kalooban, siya pa rin ang pusong wasak na ama. Ang taong ngayon lamang natutunan ang mapanirang katotohanan tungkol sa anak na minsang itinuring niyang pinakamahalagang regalo ng buhay. Kinuha niya ang telepono at itinawag ang numerong kabisado niya. Dr. Soriano, ako si Mark. Kailangan ko ng agarang legal na dokumento. Ipinapaman ako ang lahat maliban sa aking anak. Lahat, dagdag niya bago pa nakasagot ang abogado. Bawat sentimo, bawat ari-arian, bawat bahagi ng kumpanya, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Mark, sigurado ka ba? Tanong ng abogado, nagulat. Hindi na ito mababawi. 50 milyong riyal ang pinag-uusapan mo. Masigurado pa ako kaysa dati. Sagot ni Mark, matalim ang tinig na parang bakal. At Dr. Soriano, oo? Gusto ko ring gumawa ka ng reassignment letter. Epektibo agad lilipat si John sa delivery position sa kumpanya. Minimum wage ang sahod niya. Wala ng corporate card, walang access sa company vehicles, at wala ng perks. Matututo siya kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho, kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Sa kabilang linya, halatang lumunok ng malakas ang abogado. 2 dekada na niyang kilala si Mark, ngunit ngayon lang niya narinig ang ganitong tono, malamig, tiyak at hindi matitinag. At ang pera, tanong ni Soriano ng maingat, saan mapupunta ang 50 milyon? Sumulyap si Mark sa bintana. Sa bangketa, malapit sa isang maliit na dinner, nakita niya ang 2 palaboy na naghahalukay sa basurahan, naghahanap ng kahit anong makakain. Magpapatayo tayo ng silungan, aniya, para sa matatandang iniwan ng kanilang pamilya, para sa mga nililingat ng mundo, para sa mga tinrato katulad ng ginawa ng anak ko ngayong gabi. Ibabalik natin ang kanilang dangal. Mark, maingat na tugon ng abogado. Alam mong si John lang ang anak mo, ang nag-iisa mong tagapagmana. Patay na si John ngayong gabi, Doktor. Soriano, sagot ni Mark, nakatitig sa kalye. Ang natitira ay isang estrangherong nagdadala lang ng aking pangalan. Ihanda mo ang mga dokumento bukas ng umaga. Kinagabihan, bandang 3:00, lasing na umuwi si John sa kanyang marangyang kondo, tumatawa pa rin. Nagpunta pa siya at ang mga kaibigan sa nightclub para ipagpatuloy ang kasiyahan. Wala siyang kaalam-alam sa kanyang nagawa. Wala siyang ideya na winasak niya ang lahat ng inakala niyang magiging kinabukasan niya. At hindi rin niya alam na ang walang silbing matanda na kanyang tinuligsa ay ang mismong ama na minsang itinuring siyang pinakamahalagang biyaya. Ngunit simula kinabukasan, matututunan ni John ang presyo ng kalupitan. Mararanasan niya kung paano maging biktima ng sariling kayabangan. Si Mark ay magsisimula rin ng bagong yugto, isang paghahanap kung may natitira pang pag-asa sa kaluluwa ng kanyang anak. Ngunit una, si John ay kailangang bumagsak, at ang pagbagsak na iyon ay magiging mas malalim at mas malupit kaysa sa anumang hinanda ng kanyang marangyang buhay. Ama, ano to? Sigaw ni John. Ibinagsak ang folder ng legal na dokumento sa mesa ni Mark sa opisina. 7:00 iyon ng umaga, Biyernes. Lasing pa, naguguluhan at takot na takot. Gumuho ang kanyang mundo habang siya'y natutulog. Hindi ka pwedeng seryoso. Nakahalukip-kip si Mark sa kanyang leather chair. Gaya ng dati, malinis ang bihis. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa sa nakita kailanman ni John. Lubos akong seryoso, sagot ni Mark. Inalisan ka na ng mana. Opisyal na, bawat sentimo, bawat ari-arian, bawat bahagi ay wala na sa iyo. Pero
Bakit? Sigaw ni John, nanginginig ang tinig, kalahati takot, kalahati mula pa sa natitirang alak sa kanyang katawan. Hindi ko maintindihan, wika ni John, paus ang tinig na umuugong sa loob ng 300 metro kwadrado na opisina na papaligiran ng mga mamahaling sining at kasangkapang dinala pa mula Italia. Ano bang mali ang nagawa ko? Lagi naman akong tapat na anak, lagi kong pinamamahalaan ang negosyo ng pamilya. Dahan-dahang tumayo si Mark mula sa kanyang mesa. Tahimik siyang naglakad patungo sa matataas na bintanang salamin na tanaw ang lungsod. Sa mahabang sandali, nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kalawakan ng syudad, walang imik. Nang sa wakas ay humarap siya sa anak. Basa ang kanyang mga mata, ngunit matalim at matatag na parang bakal ang tinig. Gabi kagabi, aniya, pinahiya mo ang isang matanda sa pampublikong lugar sa harap ng 40 tao. Inihagis mo ang pera sa sahig na parang tira-tira, na parang nagpapakain ng asong gala. Tinawanan mo ang sakit ng iba para lang aliwin ang mabababaw at walang kaluluwang kaibigan mo. Mabilis na kumurap si John, pilit inaalala ang mga nangyari sa kabila ng ulap ng alak mula sa nagdaang gabi. Yung siraulong matanda, bulong niya. Dad, hindi mo naiintindihan. Sinisira niya ang hapunan namin. Isa lang siyang pulubing gustong magpapansin. Yung pulubi, ibinagsak ni Mark ang kamao sa mesa na yari sa mahogany at nag-uga ang lahat ng bagay sa ibabaw nito. Ako yon, John. Ako yon sa ilalim ng pagkukubli. Nagbihis ako ng ganun para subukin ka, para makita kung may puso pa ba ang anak na pinalaki ko. Tumahimik ang silid. Nanlumo ang mukha ni John. Namutla siya, nabuka ang bibig at hindi makabuo ng pangungusap. Hingal ng hingal na parang isdang inalis sa tubig. Ang tanging tunog na natira ay ang mahinang tiktak ng Swiss-made clock sa dingding. Isang relo na mas mahal pa kaysa sa taunang kita ng karaniwang tao. Tinusubukan mo ako? Bulong ni John, sabay bagsak sa katabing leather chair, wari ibinagsakan ng mundo. 75 taon na akong nabubuhay, patuloy ni Mark, kalmado ngunit puno ng dalamhati ang tinig. At sa panahong iyon, naranasan ko ang kahirapan, nilapastangan, hinamak, tinuring na basura ng mayayaman, ngunit nangako ako na ang anak ko ay hindi magiging katulad nila. Nangako akong magpapalaki ng isang lalaking may dangal. Lumapit si Mark sa isang bookshelf na puno ng mga litrato ng pamilya. Kinuha niya ang isang frame, larawan ng 5 taong gulang na si John na tumatawa sa kanyang mga bisig habang nasa picnic sila sa parke. Gusto mong malaman kung ano ang pinakamasakit kagabi? Tanong ni Mark, nakatingin sa larawan habang bumabalong ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ang pagtulak mo, hindi ang pagtawag mong walang silbi ako. Hindi man ang pagpulot ko ng perang nasa sahig. Ang pinakamasakit ay ang matuklasan na ang kaisa-isa kong anak ay naging ganap na katulad ng mga taong buong buhay kong itinuro sa iyo na huwag gayahin. Sinubukang bumangon ni John, ngunit nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Dad, hindi ko alam na ikaw yon. Kung alam ko lang. Kung alam mo, singhal ni Mark, sabay hagis ng larawan sa mesa. Iyan ang palusot mo. Nire-respeto mo lang ang tao kung kilala mo sila. Paano naman ang iba, ang tunay na matatanda, ang totoong mahihina? Karapat-dapat ba silang hamakin at pagtawanan dahil lang hindi sila ang iyong ama? Umalingaw-ngaw ang tanong sa hangin na parang kulog. Wala nang masagot si John dahil wala talagang sagot na makapagliligtas sa kanya. Lahat ng pagtatanggol ay lalo lamang siyang ipinapakita na masama. Dr. Soriano, sigaw ni Mark ng mariin. Maya-maya bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang kagalang-galang na matandang lalaki na may kulay abo na balbas, tangan ang makapal na folder. Siya ang matagal ng abogado ni Mark. Ipaliwanag mo ang bago niyang kalagayan, wika ni Mark, hindi man lang tinitingnan ang anak.
Tumango si Dr. Alberto Soriano at binuksan ang folder. John, panimula niya, ayon sa legal na kautusan ng iyong ama, tinanggal ka sa lahat ng executive roles sa kumpanya. Ang iyong corporate cards, sasakyan, account at lahat ng pribilehiyo ay inalis na. Ano? Ang mana ko? Tanong ni John, nanginginig ang boses, nararamdaman ng takot na lumalamon sa kanya. Ganap ng nailipat, tugon ni Dr. Soriano. Ang buong halaga, 50 milyong real, ay inilipat sa isang bagong charitable foundation na itinatayo ng iyong ama. Ang pera ay gagamitin para sa pagtatayo ng mga silungan para sa matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Parang naubos ang hangin sa silid, ramdam ni John na gumuho ang lahat sa paligid niya. Pero Dad, hindi mo pwedeng gawin to. Anak mo ako, ang nag-iisa mong anak, sarili mong laman at dugo. Yelo ang ekspresyon ni Mark. Walang halaga ang dugo kapag bulok ang kaluluwa. Malamig niyang tugon. Ngunit binibigyan pa rin kita ng huling pagkakataon. Isang huling tsansa para patunayan kung may natitira pang dapat iligtas. Anong klaseng pagkakataon? Tanong ni John, kumakapit sa kaunting pag-asa. Magiging delivery worker ka sa kumpanya, sagot ni Mark. Tatanggap ka ng minimum wage, 1,400 real kada buwan. Walang perks, walang shortcut, walang access sa pangalan o kapangyarihan ko. Matututo kang makita kung ano ang tunay na buhay. Napatawa si John nang nanginginig, tiyak sa isip niya na biro lamang iyon. Dad, halika na. Ako magde-deliver. May emba ako, nagde-drive ako ng Ferrari ako. Dati kang nagde-drive ng Ferrari, sabad ni Dr. Soriano. Kinuha na ito kaninang umaga, kasama ang apartment mo, ang mga relo mong designer at lahat ng bagay na binili gamit ang pondo ng kumpanya. Napatras si John na hindi makapaniwala. Saan ako titira? Tanong niya, halos mabasag ang tinig. Kinuha ni Mark ang isang susi mula sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa. Isang one-bedroom unit sa labas ng lungsod. Upa, 800 reais. Ibabawas iyon sa iyong sahod. Ang matitira sa iyo ay 600 real kada buwan para sa pagkain, pamasahe at lahat ng iba pa. 600, sigaw ni John biglang tumayo. Imposible yan, mas malaki pa ang ginagastos ko sa isang hapunan. Ang gupit ko kalahati na niyan. Kung ganoon, matututo kang gupitin ang sarili mong buhok, malamig na tugon ni Mark. At matututo kang magluto ng sarili mong pagkain, maglinis ng sariling tirahan, at mabuhay tulad ng karamihan ng mga tao sa bansang ito. Nagsimulang maglakad-lakad si John sa silid, hawak-hawak ang ulo, paikot-ikot na parang hindi makalabas sa bangungot. Dad, pakiusap, naintindihan ko na, natutunan ko na ang leksyon ko, pagsusumamo niya. Nangangako akong hindi ko na muling babastusin ang mga matatanda, pagsusumamo ni John. Seryoso ako. Wala nang saysay ang mga pangako mo, tugon ni Mark na kalmado ang tinig. Sa 32 taon, bawat pagkakataon ay nasa iyo para magpakita ng malasakit, dangal at integridad. Pero lagi mong pinipili ang kayabangan. Ngayon binibigyan kita ng 6 na buwan para patunayan na kaya mong magbago. At kung tumanggi ako, hamon ni John, paano kung umalis ako at magtrabaho sa ibang kumpanya? Ngumiti si Mark ng malamig, walang bakas ng saya. Subukan mo, pero huwag mong kalimutan, kilala ko ang lahat ng malalaking negosyante sa lungsod na ito. Isang tawag lang at walang matinong kumpanya ang tatanggap sa iyo. At tungkol sa mga mayayaman mong kaibigan, mawawala sila sa sandaling malaman nilang wala ka ng pera. Biglang tumunog ang telepono ni John. Si Ernesto yon. John bro, viral na yung video kagabi, 2 milyong views na, sumikat ka, lahat pinag-uusapan ka. Ernesto, seryoso akong may problema, sagot ni John, nanginginig ang tinig. Inalis ako ni Dad sa mana dahil sa nangyari kahapon. Sandaling katahimikan, biro mo ba to dahil lang sa kung sinong random na matanda? Hinding-hindi ako nagbibiro, wala na akong lahat.
Kailangan ko ng tulong. Muling natahimik, mas mahaba ngayon. Tingnan mo John, gusto kita pero maging totoo tayo. Nakabatay talaga ang pagkakaibigan natin sa pera. Walang personalan pero kung wala ka na niyan, hindi ka na bagay sa amin. Tawagan mo ako kapag nagbago ang sitwasyon. Nagputol ang linya, nakatitig si John sa telepono na para bang pinagtaksilan siya nito. Kita mo? Mahinang sabi ni Mark, ipinakita na ng mga kaibigan mo ang tunay nilang kulay. Hindi magtatagal, susunod na si Rogelio. At gaya ng nakatakda, muling tumunog ang telepono. Si Rogelio naman, John, ano tong kalokohan na inalis ka ng tatay mo? Sinasabi ng mga tao na nakikipag-hangout ako sa isang hampas lupa. Nakakasira ng brand ko to, bro. Rogelio, kilala mo si Dad. Hindi siya nagbibiro. Kung ganon, baka mas mabuting huwag ka na munang sumama sa mga events namin. Alam mo na, reputation ng lahat sa negosyo ko. Hindi pwedeng makitang may kasamang, alam mo na, mahirap. Click, naputol ang tawag. Mula sa tindi ng galit, inihagis ni John ang telepono at nabasag ito sa pader. 3 dekada ng pagkakaibigan, obserbasyon ni Mark, nawala sa 2 tawag lang. Unti-unti mo nang nakikita ang totoong mundo. Bumagsak si John sa upuan, talunan. Dad, alam kong nagkamali ako, malupit ako, pero dahil lang sa isang gabi, winasak mo na ang buong buhay ko? Hindi ko winasak ang anuman, maring sagot ni Mark. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Ako'y nagbukas lang ng kurtina. Iyan ang tunay mong anyo kapag wala na ang pera. At kung hindi ko tanggapin ang trabaho sa delivery? Mahina niyang tanong. Kung ganon, sa kalye ka titira, sagot ni Mark. At saka mo mararanasan kung ano ang pakiramdam ng mga walang silbing matanda na tinuligsa mo. Mahinang tumikhim si Dr. Soriano. John, wika niya, ang payo ko, tanggapin mo na. 6 na buwan lang naman, may pagkain at bubong ka pa rin. Napatingin si John sa paligid ng marangyang opisina, ang mga obra maestra, ang handcrafted na muebles, ang tanawin ng lungsod. Sa loob ng maraming taon, para itong kaharian niya. Ngayon, para na lamang itong malayong panaginip. Kailan ako magsisimula? Bulong niya. Lunes. 6:00 ng umaga, eksakto, sagot ni Mark. Isusuot mo ang uniforme ng kumpanya, helmet at magbibisikleta ka. Maghahatid ka ng pagkain sa pinakamahihirap na bahagi ng lungsod. Doon mo makikita kung paano talagang namumuhay ang mga taong hinamak mo. Bisikleta, gulat na tanong ni John. 20 taon na mula nang huli akong sumakay. Kaya panahon na para mag-ehersisyo, malamig na tugon ni Mark. At makinig kang mabuti. Kung magsisinungaling ka, kung gagamitin mo ang pangalan ko para sa pabor, kung laktawan mo man lang ang isang delivery o tatamarin ka, agad kitang tatanggalin sa payroll at saka mo mararanasan ang tunay na kalye. Habang palabas na si Mark, tumigil siya sandali. Isa pa, tumawag si Paola kaninang umaga. Sinabi niyang nagdadalawang isip na siya tungkol sa relasyon ninyo matapos marinig ang tungkol sa pera mo. Mukhang nakatali pala sa wallet mo ang kanyang pag-ibig para siyang tinamaan sa sikmura. Iniwan niya ako. Eksaktong 7 minuto matapos niyang malaman na wala ka ng pera, sagot ni Mark. Bagong record para sa kababawan. Pagkatapos ay lumabas siya, iniwan si John na mag-isa kasama si Dr. Soriano. Napatingin si John sa kanyang mga kamay na kailanman ay hindi pa nagtatrabaho ng mabigat, na hindi pa nagbuhat, na hindi nakadama ng tunay na pagod. Ang kanyang mga kuko, mamahaling suit at marangyang relo, wala na itong saysay. Dr. Soriano, bulong niya, totoo bang gagawin talaga ito ng tatay ko? Tinitigan siya ng abogado na may halong awa at paninindigan. 20 taon ko nang kilala ang iyong ama. Hindi ko pa siya nakitang ganito katatag o ganito kasugatan. Naniniwala siyang ito na lang ang natitirang paraan para mailigtas ka. At kung mabigo ako, tanong ni John, kung ganon, malalaman mo ang tunay na kahulugan ng pagiging mahirap, desperado at nakalimutan.
Magiging isa ka sa mga taong dati mong pinagtatawanan. Lumabas si John ng opisina na parang may dalang hatol ng kamatayan. Sa salaming elevator, halos hindi niya makilala ang sarili, nakasuot ng suite na 5,000 real ang halaga, relo na 50,000 at gupit na parang hinulma. Sa pagtatapos ng araw, mawawala na lahat iyon. Sa ibaba, naghihintay ang 2 gwardiya. Mr. John, magalang na wika ng isa, narito kami para samahan kang kunin ang mga gamit mo. Kailangan mong lisanin ang lugar bago mag-alas 6 ng gabi. Tumango lang si John, nagsimula na ang kanyang pagbagsak at mas malalim na ito kaysa sa kanyang inakala. Gabi iyon, nahiga siya sa manipis na kutsyon sa sementadong sahig ng maliit na apartment malayo sa sentro. Una niya itong karanasang nag-iisa. Wala ng room service, walang kasambahay, walang karangyaan. Gutom siya at wala siyang perang pambili ng pagkain, ni hindi niya alam kung paano magprito ng simpleng itlog. Sa murang plastik na mesa, nakakalat ang mga piraso ng nabasag niyang telepono. Wala na siyang matatawagan. Nawala ang kanyang mga kaibigan. Umalis na si Paula. Abo na lamang ang kanyang kaharian. Ngunit ang pinakamasakit na alaala ay hindi niya mabura. Ang imahe ng matandang nakayuko upang pulutin ang perang papel mula sa sahig ng restaurant. Ang sandaling natanto niya na ang matandang iyon ay ang kanyang ama at na siya mismo, si John, ay naging eksaktong uri ng taong sinabi niyang kailanman ay hindi siya magiging. Dumating ang Lunes ng mas mabilis kaysa inaasahan. Gising prinsesa, sigaw ni Salvador Santa Cruz. Ang brusko at mahigpit na supervisor kumakatok sa pinto ng locker room alas 5:50. Naghihintay na ang karwahe ng iyong kamahalan. Nagtawanan ng ibang delivery men sa malupit na biro habang nagsusuot ng kanilang dilaw na uniforme. Halos hindi nakatulog si John. Dumating siya sa warehouse ng alas 5 at natuklasan niyang walang private dressing room. Isang malaking espasyo lang kung saan sabay-sabay nagbibihis ang 20 manggagawa. "Hoy mayaman!" muling sigaw ni Salvador. "Hindi ito hotel. Walang breakfast in bed dito." Pinilit ni John bumangon mula sa matigas na bangko. Sakit ang kanyang likod. Sumisigaw ang kanyang mga kalamnan. Sumasakit ang ulo sa gutom at pagod. Sa paligid niya tinitingnan siya ng iba pang mga lalaki. Mula edad 20 hanggang 50. Mga mukhang pinanday ng taon ng mabigat na trabaho, araw at pakikibaka. Iyon ang spoiled brat, may bulong. "Naroon ang uniforme," wika ni Ismael, isang nasa edad 40 na may kalyo ang kamay at pagod ang mata. "Medium ang bagay sa maselan mong katawan." Nagtawanan ng iba. Kinuha ni John ang kasuotan na may nakasulat na Velasquez Delivery, Speed That Feeds. Unang beses niyang magsuot ng pangtrabaho. Matigas ang tela ng polo, maluwag ang pantalon, nakakairita ang sombrero. Ang boots nandun, dagdag ni Ismael, itinuro ang mabibigat na safety shoes. "Kalilimutan mo na ang mga designer loafers mo. Totoong gamit na ang kailangan mo ngayon." Pagkatapos magbihis, tumingin si John sa kanyang refleksyon sa malabong salamin. Hindi na siya mukhang milyonaryo, isa na lang siyang ordinaryong lalaki, isa sa maraming walang pangalang nilalang sa karamihan. "Tara na, Cinderella!" sigaw ni Salvador. "Meeting sa bakuran." Nagtipon silang lahat sa open concrete lot na papalibutan ng 50 dilaw na bisikleta. Parang isang opisyal ng militar, kinausap ni Salvador ang mga manggagawa. "May bago tayong recruit," anunsyo niya. Tinuturo si John ng may eksaheradong galaw. "Batiin natin si Prinsipe John. Narito siya para makita kung paano tayo nabubuhay." Pumalakpak at nag-cheer ang mga manggagawa ng may panunuya. Rule number 1, patuloy ni Salvador. 40 delivery kada araw. Kapag hindi mo natapos, bawas ang sahod mo. Naintindihan? Kapag malaki ang mintis mo sa kwota, tanggal ka, mariing sabi ni Salvador. 40 delivery, 8 oras, walang palusot.
Mabilis na nagkalkula si John sa kanyang isip. Ibig sabihin noon ay isang delivery kada 12 minuto, kasama ang pagbibisikleta sa trapiko, paghahanap ng address, pag-akyat ng hagdan at pagbabalik sa base. Halos imposible itong tunog. Rule number 2, patuloy ni Salvador, nasira ang bisikleta. Problema mo yon. Nawala, problema mo pa rin. May nagnakaw, problema mo pa rin. Na-aksidente ka, nadugo ka, nasugatan ka, problema mo pa rin. Hindi ito daycare. Sa tabi, isang payat na 25 taong gulang na delivery guy ang yumuko kay John at bumulong. Sigurado ka bang kaya mo to? Sa unang linggo pa lang, wasak na agad ang mga mayayamang anak dito. Nakakita na ako ng mga dumarating na may makikinis na sapatos at mamahaling gupit. Wala na sa ikalawang araw. Rule number 3, mas malakas ang boses ni Salvador ngayon. Laging tama ang customer. Kahit mali sila, kahit sumigaw, magmura o tumanggi magbigay ng tip. Ngumiti ka at magpasalamat. Isang reklamo lang, tanggal ka agad. Walang pangalawang pagkakataon. Napalunok si John. Biglang sumagi sa isip niya ang lahat ng beses na naging bastos siya sa mga delivery worker noong ininsulto niya sila, nagreklamo sa kaunting aberya o hindi nagbigay ng tip dahil lang hindi perpekto ang packaging. Ngayon, isa na siya sa kanila. Rule number 4, patuloy ni Salvador, naglalakad na parang drill sergeant. Walang cellphone habang nagtatrabaho, family emergency, asikasuhin pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Drama sa girlfriend, hindi namin problema yan. Nandito ka para magtrabaho, hindi para mag-scroll. Pagkatapos ay tumigil siya sa harap mismo ni John. Matulis ang tingin, malamig ang boses. At ikaw, mahal na hari, may espesyal na patakaran, ani Salvador na may mapanuyang ngiti. Tumawag mismo ang tatay mo. Sinabi niyang kung sino mang magbigay sa iyo ng kahit kaunting espesyal na trato, tanggal agad. Kaya huwag kang umasa ng pabor. Hindi naman ako humihingi ng kahit ano. Mahina niyang tugon. Hindi ka humihingi ng kahit ano, sir, singhal ni Salvador. Dito sa bakuran, tatawagin mo akong sir. Hindi ka na anak ng boss dito. Dito, wala kang halaga. Mas mababa pa sa wala. Tinitingnan si John ng ibang delivery workers. Ang ilan ay mausisa, ang iba'y natutuwa. Marami sa kanila ang minsan nang nakatikim ng kayabangan ni John noong siya'y nasa corner office. Ngayon, pinapanood nilang hinuhubaran ng korona ang dating prinsipe. Kunin na ang mga bisikleta at simulan ang araw, utos ni Salvador. Maliban sa iyo, John, dito ka lang. Ako mismo ang magpapaliwanag ng ruta mo. Nang makaalis na ang iba, lumapit si Salvador at binaba ang boses, ngunit mas matalim ang tono. Alam mo bata, 15 anyos na akong nandito, aniya. Nakita kong rumarampa ka rito na parang pag-aari mo ang hangin na hinihinga namin. Naalala mo bang tinanggal mo sa trabaho ang pamangkin ko? Dahil lang natapunan ka ng kape sa mesa, pinilit ni John maalala pero wala, sanay na siya sa pagtanggal ng tao para bang nagpapalit lang ng damit. Siyempre hindi mo naalala, mariing sabi ni Salvador, dahil para sa'yo wala kaming halaga, para lang kaming muwebles, ingay sa background, pero ngayon matututo kang maramdaman kung paano maging hindi nakikita. Dinala niya si John sa isang kalawangin na dilaw na bisikleta. Ang pintura ay nagbabalat. Ang gulong halos flatan. Ito ang ride mo, prinsipe, aniya. Walang gear, walang suspension, walang back brake. Pinakamasama sa lahat at swak na swak sa'yo. Sinubukan ni John sumakay pero agad na natagilid. 15 taon na mula nang huli siyang magbisikleta. Ang katawan niyang sanay sa karangyaan at aliw ay hirap lang manatiling balanse. Unang delivery, sabi ni Salvador, iniabot ang gusot na papel na may halos na burang sulat kamay. Rua das Flores, 847, apartment 304, chicken combo, 12 real lahat. At bata? Opo sir,
Hingal na sagot ni John. Good luck. Kailangan mo ng lahat ng iyon. 7:00 ng umaga, nagsimula nang magpedal si John sa gulo ng rush hour traffic. Malakas ang busina ng mga sasakyan. Umuusok ang mga bus. Parang galit na mga putakti ang mga motorsiklong singit ng singit. Si John, sanay sa leather seat at malamig na hangin ng aircon, ngayon ay ramdam ang bawat lubak at bato habang nagpedal sa basag-basag na kalsada. Ang unang hadlang ang paghahanap ng address. Ang Rua das Flores ay nasa isang maralitang komunidad na ni minsan ay hindi pa naririnig ni John. Sa 32 taon ng kanyang buhay, ni minsan ay hindi pa siya nakapasok sa ganitong lugar. Payak ang mga bahay, basag-basag ang bangketa, umapaw ang mga basurahan, walang GPS, walang telepono, walang mapa. Address lang sa papel ang hawak niya. Paulit-ulit siyang huminto upang magtanong ng direksyon. Rua das Flores? Tanong niya sa isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bakuran. Umakyat ka sa burol, kaliwa sa maliit na palengke, tapos diretsyo hanggang makita mo ang plaza. Tugon nito. Napalingon si John sa burol at halos mapamura. Matindi ang tarik. Sumasakit na ang kanyang mga hita kahit sa pagtingin pa lang. Sinimulan niyang magpedal. Pagkalipas ng 50 metro, nagliliyab na ang kanyang mga hita. Bumubuhos ang pawis sa kanyang mga mata. Malakas ang tibok ng puso niya. Hirap na hirap ang kanyang paghinga. Napilitan siyang huminto para huminga, halatang hindi handa ang katawan niya para sa ganitong klase ng trabaho. Isang grupo ng mga batang naglalaro sa bangketa ang nagtuturo at nagtatawanan sa kanya. Tingnan niyo yung mama, hindi makakyat sa burol. Hindi sumagot si John, hindi niya kaya. Mas masakit ang kanyang pride kaysa sa kanyang mga kalamnan. Tumingin siya sa kanyang murang uniforme, sa sira-sirang bisikleta at sa mga mapanuyang ngiti sa paligid. Ang mga alaala ng champagne, mga tailor-made na suit, at mga private jet ay parang mula sa ibang buhay na. At habang nakatayo roon, hingal na hingal, pilit na kinukumbinsi ang sarili na magpatuloy, na pagtanto ni John ang isang bagay. Ito pa lang ang simula. Ma'am, tingnan mo, pagod na agad yung delivery guy at kararating lang niya. Sigaw ng isang batang babae mula sa bintana. Banayad siyang sinaway ng ina, pero nakita ni John ang parehong ngisi sa mga mata nito, ang parehong mapanuyang kasiyahan. Umabot ng halos 40 minuto bago niya matapos ang isang delivery na dapat 12 minuto lang. Pagdating niya sa gusali, natuklasan niyang sira ang elevator. Nasa ika-4 na palapag ang apartment 304. Ibig sabihin, 80 baitang na hagdan ang aakyatin habang pasan ang mabigat na thermal bag. Ang tagal mo, reklamo ng customer nang buksan ng pinto. 1 mil lang at 1 oras bago makarating. Saan ba sila kumukuha ng delivery guy na ganito kabagal? Huminga ng malalim si John at inalala ang rule number 3, laging tama ang customer. Pasensya na po sa abala, ma'am. Mas mabigat ang trapiko kaysa sa inaasahan. Trapiko? Asar nitong tugon, tinitingnan ang basang-basa at pawisang anyo niya. Mukha kang tumakbo ng buong lakas. Sa susunod, dalhin mo ang pagkain bago ka himatayin. Hinablot nito ang pagkain mula sa kanya at isinara ang pinto ng walang iniwang tip. Pagbalik sa kalsada, sinilip ni John ang susunod na delivery. 15 kilometro ang layo, ibang distrito ng syudad. Muling sumakay siya sa kalawangin niyang bisikleta at nagpatuloy sa ruta. Sa kalagitnaan, nagsimulang bumuhos ang ulan. Unay ambon, tapos walang tigil na pagbagsak. Wala siyang raincoat, walang proteksyon. Dumidikit ang uniforme sa balat niya na parang basang papel. Nabasa pa ang thermal bag. Sa loob ng 5 minuto, basang-basa siya mula ulo hanggang paa, parang nahulog sa ilog. Sinubukan niyang sumilong sa ilalim ng tolda ng isang tindahan, ngunit may dumaan na grupo ng mga courier at sumigaw.
Susuko ka na agad, mayaman? Unang ulan pa lang nagtago ka na? Simple lang ang disinusulat na patakaran sa kalsada. Araw, ulan, lamig o init, ituloy mo lang. Walang palusot. Ang ikalawang delivery ay nagdala sa kanya sa isang matarik na favela, lugar na dati nakikita niya lang sa balita. Masyadong makitid at madulas ang mga kalsada para sa bisikleta, kaya bumaba siya at itinulak ito paakyat sa mga basag na batong iskinita. Mga batang nakapaa ang nagtatakbuhan, nagtatawanan at naglalaro sa ulan. Kumakahol ang mga aso mula sa bubong at sirang bakod. Umaalingasaw ang amoy ng imburnal. "Delivery!" sigaw ni John pagdating sa isang maliit na barong-barong na kahoy na may sirang bubong. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang lalaking nasa 30, walang suot pang itaas, puno ng tattoo at may hawak na beer. "Ha? Hindi ikaw si Carlos," singkit niyang sabi. "Nasaan ang regular kong tao?" "Unang araw ko po, sir," sagot ni John, pinipigilan ang panginginig ng boses. Sinipat siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. "Unang araw ha? Hindi ka mukha ng delivery guy. Para kang mayamang anak na nagpapanggap para sa TikTok. Prank ba to?" Hindi na sumagot si John. Iniabot lang ang pagkain, tumango at bumalik pababa sa eskinita. Ngayon walang habas na ang ulan. Namumula ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak sa manibela. Sumasakit ang mga binti sa bawat hakbang. At ito pa lang ang ikalawang delivery. May 38 pa siyang natitira. Bandang hapon, huminto siya sa traffic light at napadikit sa isang pulang Ferrari, parehong modelo ng dati niyang minamaneho. Sa loob, may kabataang kasing edad niya, nakasuit, may sunglasses at nakataas ang kilay sa paghamak. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Tiningnan siya ng driver na may parehong panlalait na dati siya mismo ang ibinibigay sa mga taong katulad ng kinaroroonan niya ngayon. Para sa driver, isa lang siyang basang delivery boy sa mumurahing bisikleta na green ng ilaw. Umalingaw-ngaw ang Ferrari at nawala sa trapiko. Naiwan si John, patuloy na nagpepedal, basang-basa at nanghihina. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan kung paano maging invisible, tinataboy, at ituring na istorbo ng mga taong hindi kailanman nag-alala kung paano magbabayad ng renta o saan kukuha ng susunod na pagkain. Pagdating ng 6:00 ng gabi, bumalik si John sa warehouse, tuluyang basag. 22 delivery lang ang natapos niya. 18 short sa quota. Naghihintay si Salvador nakangisi. Mabigat ang unang araw, ano prinsipe, biro niya. Hindi sumagot si John. Dinala lang niya ang sarili sa locker room, nagpalit ng basang uniforme at umuwi sa kanyang maliit na apartment. Pagsapit ng 7:00, halos gumapang siyang pumasok sa pintuan. Basang-basa, marumi at gutom. Binuksan ang ref at naalala niyang nakalimutan niyang bumili ng pagkain, pero wala rin namang silbi. Hindi niya alam magluto ng kahit itlog. Nakakita siya ng matigas na tinapay at kaunting margarina at iyon na ang naging hapunan. Pagkatapos, bumagsak siya sa manipis na kutsyon, sobrang pagod para lumuha. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naranasan ni John ang ibig sabihin ng magtrabaho hanggang mawalan ng lakas ang katawan at hindi pa rin sapat ang kita para mamuhay ng maayos. Ngayon lang niya nakita kung bakit ang mga delivery worker ay laging mukhang pagod, galit at talunan. Hindi dahil sa pagiging tamad, kundi dahil araw-araw ay pakikipaglaban para mabuhay. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na may paltos. Ang maruming dilaw na uniforme na nakasabit sa plastic chair. Ang basag na salamin sa dingding na nagpapakita ng isang taong hindi na niya nakikilala. Isang araw pa lang ang nakalipas mula nang siya'y lumilipad sa karangyaan, mayaman, iginagalang, pinapaboran. Ngayon, wala na siya, isa na lang siyang katawan sa bisikleta, nakikipaglaban sa lubak, gutom at ulan. At ito pa lang ang unang araw, may 5 buwan at 29 na araw na naghihintay.
daang delivery pa, walang katapusang hagdan, mas marami pang araw na basang ulan, malamig na higaan, at walang lasa na pagkain. Pero may isang hindi inaasahang nangyari. Habang nakahiga si John sa manipis na unan at ipinikit ang mga mata, nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi sakit, hindi galit. Iba, pride. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nakamit siya, walang limos, walang apelyido, walang shortcut, purong sipag. Bawat patak ng pawis, bawat pedal, bawat insulto may halaga. Kaunti lang ang kikitain niya pero kanya iyon, bunga ng kanyang pagsisikap, ng kanyang pagtitiis, ng kanyang sariling kalooban. Nakakatakot pero nakakalaya rin. Kinabukasan, kahit masakit ang buong katawan, lumakad si John papasok sa warehouse. Ngayon, hindi na siya nagreklamo. Inihagis niya ang thermal bag sa depot floor at hingal na sabi, 43 delivery. Napakurap si Salvador. Talaga? Tumango si John, balot ng pawis. Gusto kong makita yan sa sahod ko, sabi niya habang malalim ang paghinga. At sa unang pagkakataon, hindi siya nilait ni Salvador. Bagkus, dahan-dahan itong tumango. Tingnan natin kung kaya mong ulitin bukas, aniya. 6:15 ng gabi ng Biyernes, 2 linggo na mula nang magsimula ang tila, walang katapusang sentensya. Nangangatog ang mga binti ni John, basang-basa ng pawis ang katawan. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula siya, nalampasan niya ang daily delivery quota. Well, tingnan mo nga, sarkastikong sabi ni Salvador, hindi man lang iniangat ang mata mula sa clipboard. 2 linggo bago mo nagawa ang ginagawa namin araw-araw. Gusto mo ba ng biskwit, kanyang kamahalan? Nagtawanan ang mga delivery men, pero may kakaiba na ngayon. Hindi na puro paghamak ang nasa kanilang mga mata, may bahid na ng pagkamausisa at konting paggalang. Pati si Ismael, ang 40 anyos na hindi pa kailanman nagsabi ng mabuti, ay nagbigay ng bahagyang tango. Pare, bulong ni Carlos, ang payat na courier na minsang tumaya laban sa kanya. Sabi ko 3 araw ka lang tatagal, dami kong natalo sa pustahan dahil sa'yo. Napatawa si John, pagod, masakit ang katawan pero may kakaibang pagmamataas. Ito ang unang papuri na natanggap niya sa matagal na panahon. Hindi pa tapos, aniya habang humihingal, may 5 pang buwan akong lalampasan. Umiling si Carlos, wala pang nakakatapos ng 6 na buwan dito, wala ni isa. Hindi naiiba ang araw na yon. Sirang elevator, galit na customer, walang katapusang hagdan at ulan na bumabasa sa kanya hanggang buto. Basag-basag ang mga daliri sa kahahawak ng manibela. Dumikit sa kanya ang uniforme na parang malamig na basahan. Bandang hapon, huminto siya sa isang red light sa tabi ng pulang Ferrari, ang parehong modelong dati minamaneho niya. Sa loob, isang kabataang kasing edad niya, nakasuot ng sunglasses at may tingin ng lubos na paghamak. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa tinted glass. Ngunit para sa driver, isa lang siyang basang delivery man. Wala itong alam na ang taong nasa bisikleta ay si John Velasquez, ang lalaking minsang nabuhay ng marangyang buhay na ngayoy ipinagyayabang ng iba. Nag-green ang ilaw at naglahong parang kidlat ang Ferrari. Nanatiling nagpepedal si John, mas mabagal ngunit mas determinado. Ngayon, alam na niya ang pakiramdam ng tingnan bilang basura, bilang invisible. Pagdating ng 6:00 ng gabi, bumalik siya sa depo na basag na basag. 22 delivery lang ang natapos niya, malayo sa kwota. Naghihintay si Salvador, nakangising parang inaasahan na niya ang lahat. 7:00, umuwi si John sa kanyang apartment. Basa ang uniforme, kumakalamang sikmura. Binuksan ang ref at natuklasan na wala itong laman. Nakalimutan na naman niyang bumili ng pagkain, pero kahit naalala niya, hindi rin siya marunong magluto. Nakakita siya ng matigas na tinapay at kaunting margarina at iyon na ang naging hapunan. Pagkatapos, bumagsak siya sa kutsyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng magtrabaho hanggang tuluyang sumuko ang katawan para lang kumita ng kakarampot.
Sa wakas, naunawaan niya ang pagod sa mga mata ng bawat delivery worker na dati hindi niya pinapansin. Hindi ito katamaran, ito'y pakikipaglaban para mabuhay. Tiningnan niya ang mga palad na may paltos, ang maruming uniforme na nakasabit sa silyang plastik, ang basag na salamin na nagpapakita ng taong halos hindi na niya makilala. 14 na araw pa lang ang nakalilipas, prinsipe siya. Ngayon, isa na lang siyang invisible worker sa lungsod na walang pakialam. At malayo pa ang kanyang lalakbayin. May 5 pang buwan at 29 na araw. Mas maraming ulan, hagdan, malamig na gabi sa matigas na higaan. Pero may pagbabago na sa loob niya. Pagpikit ng mata, hindi galit o kawalan ng pag-asa ang naramdaman niya, kundi isang bagay na bago, pagmamay-ari. Ang perang kikitain niya sa buwan ay hindi galing sa trust fund. Galing ito sa pawis, luha at sakit. Sa unang pagkakataon, kikitain niya ito. At ang katotohanan iyon, bagamat nakakatakot, ay nagbibigay din ng kakaibang kalayaan. Kinabukasan, pumasok siya sa depo at inihagis ang thermal bag sa sahig. 43 delivery, hingal niyang sabi, napataas ang kilay ni Salvador. Hindi masama para sa lalaking hindi pa nagtrabaho ng totoo sa buong buhay niya. Pero huwag kang masyadong magtiwala. Nauuna masira ang katawan kaysa isip. Ngunit hindi na malambot ang katawan ni John pagkatapos ng 2 linggo ng walang tigil na pagbibisikleta. Tumigas ang kanyang mga braso, lumapad ang mga balikat at nawala ang tiyan na dati tinatakpan ng personal trainer. Ang mga kamay na dati makinis at manicured ngayon ay may kalyo at malakas. Nagbabago siya at mabilis. Habang papalabas na siya, tinawag siya ni Salvador. John, tumawag ang tatay mo. Tumalo ng puso niya. Marahil handa nang patawarin siya ni Mark. Baka tapos na ang parusa. Anong sabi niya? Halos hindi humihinga niyang tanong. Sinabi kong natutugunan mo na ang kwota, sagot ni Salvador, sabay tigil para magpabitin. Alam mo ba ang sabi niya? Ano? Magaling! Ngayon palang magsisimula ang totoong trabaho. Simula Lunes, night shift ka na. Nanlumo ang puso ni John. Ibig sabihin ng night shift ay deliveries sa pinakamapanganib na lugar. Mga lugar na iniiwasan ng lahat. Sir, pakiusap, pwede akong manatili sa day shift. Nag-i-improve ako na kaya ko na ang quota. Utos ng tatay mo, sagot ni Salvador. Sabi niya kung gusto mong mamana ang kanyang imperyo, dapat makita mo ang negosyo mula sa lahat ng anggulo, pati yung mababaho. Gabi iyon, mas maagang umuwi si John. Iba ang pakiramdam ng mga kalye. May mga lalaking nakatambay sa kanto. Malakas ang tugtog mula sa mga bukas na bintana. Mas mabilis siyang naglakad. Unang beses niyang tunay na maramdaman ang panganib sa lugar na tinuturing na niyang tahanan. Pag-akyat niya sa apartment, nadatnan niya si Donna Concepcion, ang matandang kapitbahay na tahimik na umiiyak sa may pintuan. Donna Concepcion, tanong niya, banayad ang tinig, may problema po ba? Tumingin ito, pinupunasan ng luha, gamit ang kupas na manggas. Ang apo kong si Samuel, mahina niyang sagot. Nasa ospital, may pulmonya. Hindi ko kayang bilhin ang gamot na kailangan niya. May kumislot sa dibdib ni John, habag, hindi awa, tunay na malasakit. Magkano po? 200 real, sagot niya. Maliit lang siguro sa iba pero para sa akin, kayamanan na. Ang pensyon ko, sakto lang pambayad ng renta. 200. Alam ni John na iyon ay 1/4 ng kanyang buwanang sahod. Pera na kailangan din niya para sa pagkain, kuryente. Masakit yon. Pero 1 buwan lang ang nakalipas, gagastusin niya iyon sa sushi nang hindi man lang nag-isip. Hinugot niya ang 4 na tig 50 piso at iniabot. Bilhin mo ang gamot, Donna Concepcion. Kailangan gumaling si Samuel. Napaiyak ito at niyakap siya ng mahigpit. Pagpalain ka, anak, mabuti kang tao.
Kinagabihan, nakatingin si John sa basag na salamin at may nakita siyang bago sa kanyang mga mata, liwanag, init. Sa unang pagkakataon, nakatulong siya hindi sa pamamagitan ng pagsusulat ng tseke, kundi sa pagbibigay ng isang bagay na mahirap ialay. Dumating ang Lunes, unang night shift niya. Si Daddy Baisha, ang pinakakinatatakutang lugar sa lungsod. Lugar na bihira ring pasukin ng pulisya at kung saan walang umiiral na batas. Nagpedal si John sa madidilim na eskinita, kumakabog ang dibdib. Ang delivery bag sa likod niya ay parang neon target. "Delivery!" Sigaw niya sa unang stop, isang barong-barong na umuugong sa lakas ng tugtog. Huminga siya ng malalim. Ito na ang buhay niya ngayon, pero hindi na siya tumatakas. Nagpapatuloy siya, isang pedal kada segundo. "Pasok ka, bro!" Sigaw ng isang boses mula sa loob ng barong-barong. Napatigil si John. Malinaw ang patakaran ng kumpanya. Huwag kailanman papasok sa bahay ng customer. Pero hindi ito normal na delivery. Ang pagtanggi ay maaaring magdulot ng reklamo. O mas malala pa, kumprontasyong hindi niya kakayanin. Maingat siyang pumasok. Sa mahinang ilaw ng barong-barong, nakita niya ang 5 binatilyo na nagkumpulan sa isang lamesang yayanig-yangig, naglalaro ng baraha at umiinom ng mumurahing beer. Mabigat ang amoy ng marijuana sa hangin. Kalat ang mga armas sa lumang sofa. "Aba, tingnan niyo nga ito," sabi ng leader, tumayo mula sa upuan. Hindi pa ito lagpas 25, ngunit tigmak ng peklat ang mukha. Isang delivery boy na perlas ang ngipin. Matagal na mula nang makakita ako ng ganito rito. Nagtawanan ang iba. Hindi iyon biro, kundi pagtawang nagpapakilabot kay John. "Para lang sa delivery ako, sir," mahinang wika ni John, pinipilit gawing kalmado ang tinig. 28 reais lahat. 28, ulit ng leader, dahan-dahang lumalapit. "Baliktad ka man, kami ang naniningil para makapagnegosyo ka rito. Security fee, 50. 28 lang ang dala kong panukli," sagot ni John, kumakabog ang dibdib. "Kung ganon, bumalik ka na may dagdag o iwan mo ang bisikleta." Napatingin si John sa dilaw na bisikleta na nakasandal sa dingding. Kapag nawala iyon, tapos na siya. Wala nang trabaho, wala nang kita. Pero kung magkamali siya ng kilos, baka hindi na siya makalabas ng buhay. Pakiusap, aniya, at sa unang pagkakataon, tunay ang bigat ng salitang iyon. Ang bisikleta ang paraan ko ng pagtatrabaho. Kung wala ito, wala akong maipapakain sa pamilya ko. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kasinungalingan. Ngunit sa isip niya, nakita niya si Donna Concepcion. Nakita niya si Samuel na may sakit sa ospital. Wala man siyang asawa't anak, sila na ang naging pamilya niya sa mas malalim na paraan. "Ilang anak meron ka?" tanong ng leader, nakatitig. 2, mabilis na sagot ni John. Isa na namang kasinungalingan, ngunit tila tama, tila totoo. Tahimik ang silid. Pagkatapos ngumiti ang lalaki. "Mga pare, may mga bibig palang pinapakain si Playboy," sabi niya. Lumapit siya ng mas malapit, magkatagpo ang kanilang mga mata. "Rumirespeto ako sa lalaking nagsusumikap para sa mga anak niya," wika nito sa huli. "Dalhin mo ang bisikleta at umalis ka, pero sa susunod, magdala ka ng extra. Hindi ito fancy side of town." Umalis si John na nanginginig ang mga tuhod, ngunit may mabigat na natatak sa isip. Nakapasok siya sa mundong hindi kailanman pinansin ng kanyang dating buhay. May mga taong nagsisikap mabuhay sa paraang hindi niya man lang naisip noon. Ang susunod niyang stop ay isang abandonadong gusali sa gilid ng lungsod, kalahating giba, pero tirahan pa rin ng 12 ng tao. Matagal nang sira ang elevator. Umakyat siya ng 7 palapag sa madilim na hagdan na puno ng basura, gabay lang ang ilaw ng cellphone. Apartment 704. Bulong niya, sinusuri ang mga sirang pinto. "Dito!" tawag ng isang babae. Pumasok siya sa butas ng pintuan na tinakpan lang ng kurtinang nakapako. Sa loob ay sementadong dingding na may bitak, isang bombilya at kutsyon sa sahig.
Nakatayo ang isang babaeng nasa 30, malapit sa 2 batang natutulog na magkayakap parang mga kuting, walang kasangkapan, kahon lang na kahoy na ginawang mesa at upuan. "Pasensya na sa paghihintay," sabi ng babae, kinakalkal ang lumang bag. "Nanghiram pa ako sa kapitbahay. 3 araw ng tinapay lang ang kinakain ng mga bata." Tinitigan ni John ang mga bata, payat, tahimik, masyadong payat. "Ma'am," nanginginig ang boses niya, "sa inyo na ang pagkain, libre." "Ano, hindi ko maintindihan." "Promo ng kumpanya," bulong niya, "para sa mga pamilyang may anak." Napaiyak ang babae. "Nagdasal ako para sa milagro," bulong niya, yakap ang bag ng pagkain. "Hindi ko akalaing darating ka, pero isa kang anghel." Habang bumababa si John, may nabasag sa loob niya. Ibinigay niya ang isa sa sariling pagkain. Ibabawas yun sa kanyang sahod. Ngunit ngayon, hindi iyon mahalaga. Ito ang tamang bagay na gawin. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Ang linggong iyon naging brutal na edukasyon ang night shift. Nagdala siya ng pagkain sa mga pamilyang nabubuhay sa mas mababa sa 500 reais kada buwan. Nakausap ang matatandang iniwan ng kanilang mga anak. Naabot ang pagkain sa mga batang nagbebenta ng candy sa kalsada. Bawat interaksyon, unti-unting binabasag ang dating siya. At tuwing gusto na niyang sumuko, naaalala niya ang gabing iyon sa restaurant. Ang kanyang ama na nakapagkubli, hinihiya. Hindi lang iyon tungkol sa kawalang galang. Ito'y tungkol sa kanyang pagkabulag sa tunay na tao. Pagsapit ng Biyernes, Linggo 3, bumalik si John sa depo na may 46 na deliveries, 3 lampas sa kwota. Pero hindi iyon ang bilang na iniisip niya. Linggong iyon, 5 sa mga delivery ang siya mismo ang gumastos para maging libre. "John," tawag ni Ismael habang nilalak ang mga bisikleta. "Bakit? Pwede ba kitang makausap sandali?" "Sige," sagot ni John, pinupunasan ng pawis. Sinipat siya ni Ismael at ngumiti ng pagod. "Iba ka naman. Nung una kitang makita, sabi ko, eto na naman, spoiled rich boy na naglalaro ng pretend. Pero nagbago ka. Nagiging totoo ka." "Ibig mong sabihin," tanong ni John, "nagiging isa ako sa inyo?" "Hindi," sagot ni Ismael, "nagiging tao ka." "Salamat, Ismael. Pwede ba akong magtanong?" sabi ni John, pinupunasan ang pawis sa noo. "Sige, 20 taon ka nang nagtatrabaho rito, may payo ka ba?" Sumandal si Ismael sa rack ng bisikleta at dahan-dahang tumango. "Meron. Huwag mong hayaang patigasin ng trabahong ito o ng buhay ang puso mo. Sobra na akong nakitang mabubuting lalaki na naging malamig dahil binugbog sila ng mundo. Pero ikaw, iba ka. Nakahanap ka ng bagay na bihira. Nagsusumikap ka pero hindi mo pa rin nawawala ang kaluluwa mo." Gabing iyon, nakahiga si John sa manipis na kutsyon, hindi matigil sa pag-iisip sa sinabi ni Ismael. 3 linggo lang ang nakalipas, isa siyang mayamang lalaki, nakapalibot sa karangyaan pero hungkag sa loob. Ngayon, wala na siyang pera, ngunit sa unang pagkakataon, buhay na buhay ang pakiramdam niya. Nag-vibrate ang telepono sa tabi niya, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Anak, ako si Donna Concepcion, na-discharge na si Samuel mula sa ospital ngayon. Sabi ng doktor, gumana ng perpekto ang gamot. Iniligtas mo ang buhay ng aking apo. Pagpalain nawa ng Diyos ang mga kamay mong nagsisikap." Tiningnan ni John ang kanyang mga kamay, magaspang, may paltos, may marka pa ng manibela. 1 buwan lang ang nakalipas, hindi pa nila alam ang ibig sabihin ng pagod. Ngayon, mga kamay na ito ang tumulong magligtas ng buhay. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, ngumiti si John, hindi nang pilit para sa litrato, hindi nang mayabang sa harap ng salamin. Totoo, may 4 na mahabang buwan pa siyang haharapin, ngunit may nabago sa loob niya. Hindi na niya nakikita ito bilang parusa. Siguro, ito ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. 90 araw ng araw at ulan,
70 araw ng masakit na kalamnan, nananakit na mga binti, at walang tigil na pagpedal sa mga eskinita at lansangan. Nakatayo si John sa harap ng basag na salamin sa banyo, halos hindi makilala ang refleksyong nakatitig pabalik. Nagbago ang kanyang katawan, hindi nagawa ng tao ng gym memberships at mamahaling trainer ang nagawa ng 3 buwang ito. Payat pero matatag ang kanyang mga braso, ang mga binti puno ng masel. Lumapad ang balikat, nawala ang tiyan, ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay hindi pisikal. Nasa mga mata niya, nawala na ang kayabangan, entitlement at malamig na kawalang pakialam. Napalitan ng bago, empatiya, layunin, pagiging tao. John, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa labas. 3 magagalang na katok ang sumunod. Binuksan niya ang pinto at nakita si Donna Concepcion, may hawak na mainit na plato ng pagkain, kanin, beans, ginayat na manok at sariwang salad. Ang amoy ay mas masarap kaysa sa anumang natikman niya sa 5 bituing restaurant na dati niyang pinupuntahan. Donna Concepcion, wika ni John na tigilan, hindi niyo dapat ginawa ito. Siyempre dapat, sagot niya, pumasok sa loob. Iniligtas mo ang apo ko. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Luminga siya sa maliit na apartment at napabuntong hininga. Diyos ko anak, paano ka nabubuhay ng ganito? Walang maayos na mesa, walang sofa, ni kurtina sa bintana. Tama siya. Walang laman ang apartment kundi kutsyon sa sahig, 2 plastik na upuan, isang nanginginig na mesa, lumang kalan at isang ref na parang kinapitan ng multo. Ngunit ngumiti si John. Lahat ng kailangan ko nandito na, tapat niyang sagot. Kalokohan, tugon nito. Bukas, dadalhan ka ng anak kong si Carlos ng maayos na mesa, siguro pati karpet, at huwag mo akong pipigilan. Napatawa si John. Sa loob ng 3 buwan, naging higit pa si Donna Concepcion kaysa mabait na kapitbahay, para siyang ina na matagal na niyang hinahanap. Namatay ang sariling ina ni John noong 12 anyos siya at ang ama niya abala sa pagtatayo ng imperyo. Hindi kailanman natutungpunan ng puwang na iyon, pero si Donna Concepcion nagawa iyon nang walang kahirap-hirap. Habang kumakain siya, nagtanong si John, kumusta na si Samuel? Mas malakas kaysa dati, sagot ng babae, nakangiting may pagmamalaki. Sabi ng mga doktor, hindi pa sila nakakakita ng ganitong paggaling, gamot at panalangin. Pero higit sa lahat, yung gamot na binili mo, nabingi ang boses niya. Buhay ang apo ko dahil sa'yo. Nilunok ni John ang isang subo at napahinto, nabuo ang bukol sa lalamunan. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang ideya na ang simpleng hapunan o mga salitang iyon ay makakapuno sa kanya ng ligaya ay katawa-tawa. Pero ngayon, alam niya, totoo ito. Donna Concepcion, pwede ba kitang tanungin? Siyempre anak, naging mayaman ka na ba? Natawa siya, malambot na tawa na tumalbog sa hubad na dingding. Mayaman. Aniya, para bang biro? Hindi anak. Panganay ako sa 10 magkakapatid. Ang tatay ko mason. Ang nanay ko naglalaban ng damit ng kapitbahay. Nagtrabaho na ako noong 8 anyos. Nagbebenta ng candy sa palengke, nag-alinlangan si John. At masaya ka ba? Mabilis lumabas ang tanong bago niya napigilan. Tumigil sa pagtawa si Donna Concepcion. Tinitigan siya sandali. Masaya? Kakaibang tanong iyan. Ang ibig kong sabihin, mahinang wika ni John, lumaki ako na nakapalibot sa yaman. Lahat nasa akin, kotse, biyahe, relo, suit. Pero hindi ako kailanman naging masaya. Hindi talaga. Pero ikaw, napakaliit lang ng meron ka at gayon paman, mas mukhang masaya ka kaysa sa akin. Ipinatong niya ang kamay sa kamay ni John. Anak, wala akong maraming pera, pero may kapayapaan ako. May pananampalataya ako. Nagpalaki ako ng mga anak, naglibing ng mga mahal sa buhay, at tumulong sa kapitbahay kahit wala akong halos maibigay. Hindi naging madali ang buhay, pero lagi akong may layunin. At iyon, mariin niyang sabi, iyon ang nagpapaligaya sa tao.
Napatitig si John, sinisip-sip ang bawat salita. Tama siya, ang dating buhay niya ay puno ng ingay, walang tigil na abala, presyon, pagpapanggap. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, tahimik ang buhay para marinig niya ang mas malalim, ang sariling puso. Lumapit si Donna Concepcion at marahang hinawakan ang mga kamay ni John. Mas magaspang pa ang mga kamay niya, pinanday ng habambuhay na pagtatrabaho. John, wika niya ng banayad, oo, nabibili ng pera ang ginhawa, pero hindi nito kayang bilhin ang kapayapaan. Hindi nito kayang bilhin ang tunay na pag-ibig o ang pakiramdam na nakapagbigay ka ng halaga sa buhay ng ibang tao. Pinisil niya ang magaspang na mga daliri ni John na may init ng pagiging ina. Natututo ka na ngayon, hindi ba? Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon sa buhay mo, tunay kang buhay. Umuugong sa isip ni John ang kanyang mga salita kahit matagal nang nakaalis si Donna Concepcion. Tunay na buhay, iyon pala yun. Parang 32 taon siyang naglakad ng tulog at ngayon lang, sa pamamagitan ng pawis, pagpapakumbaba at tunay na koneksyon, nabuksan ang kanyang mga mata. Dumating si John sa delivery depot ng 5:50 ng umaga, gaya ng nakasanayan niya sa nakalipas na 3 buwan. Ngunit may kakaiba, si Salvador, na karaniwang brusko at walang pakialam, ay naglalakad paikot, may hawak na nakatiklop na papel. Mabigat ang ekspresyon, hindi pangkaraniwan. Lahat magtipon, sigaw niya. May problema tayo. Agad na nagkumpulan ng 50 delivery workers, nagbubulungan at nagkakatinginan. Napansin ni John ang isang bagay na mahalaga, mga tango ng paggalang. May mga tapik sa balikat niya. Ang mga lalaking minsang nanghamak sa kanya, ngayoy itinuturing na siyang isa sa kanila. Bumaba ang tono ng boses ni Salvador. May problema ang kumpanya, aniya. Kailangan nating magbawas ng gastos. Simula ngayon, 20 ang matatanggal. 3 napo lang ang matitira. Napasigaw at nagbubulungan ang grupo. Kumirot ang sikmura ni John, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong katabi niya. Mga taong kilala na niya ang pangalan at kwento. May mga anak, may magulang na may sakit, may upa na hindi mabayaran, mga tunay na nakikipaglaban. Binasa ni Salvador ang listahan. Carlos Moreira, bumagsak ang ulo ni Carlos, ang payat at palabirong kaibigan na minsang tumaya na hindi tatagal si John ng 3 araw. Ismael Duarte, 55 taong gulang, ama ng 4. Nakita ni John siyang nagtrabaho kahit may pilay na paa noong nakaraang linggo. Maria Santa Cruz, ang tanging babaeng courier, nagde-deliver ng pagkain habang inaalagaan ang ina niyang may cancer. Isa-isa, pangalan, pagkatapos ng pangalan. Bawat isa ay taong hinangaan na ni John. Bawat pangalan ay parang suntok sa sikmura. Hanggang sa narinig niya ang pinakamasakit, Ismael Santa Cruz. Napatigil si John, hindi si Ismael. Si Ismael na nagturo sa kanyang magpalit ng gulong, na nagbahagi ng baon nang makalimutan niya ang kanya, na minsang nagsabi, huwag mong hayaang gawing mapait ka ng trabahong ito. Nakita niya itong nakayuko, tahimik na inilalagay ang helmet at guwantes sa duffel bag. Naghintay siya, hindi tinawag ang pangalan niya. Nakaligtas siya, naglinis ng lalamunan si Salvador. Para sa mga natira, walang panahon para magdiwang. Kayo ang sasalo sa iniwan. Bagong daily quota, 50 delivery. Kapag hindi natapos sa susunod na linggo, tanggal. 50, isang delivery kada 9 na minuto, kasama ang trapiko, hagdan, ulan at balik. Wala siyang kilalang nakatapos niyon. Nilapitan niya si Ismael na nag-aayos ng gamit. Hindi ito tama, nanginginig ang boses niya. Ikaw ang pinakamahusay dito. Ngumiti si Ismael, pagod, ngunit mapait. Wala namang saysay. Hindi kailanman tungkol sa fairness ang buhay. Ang mayaman, yumayaman. Ang iba, nabubuhay. Ganyan talaga. Anong gagawin mo ngayon?
Nagkibit balikat si Ismael. Kung ano man, security trabaho bisig, baka night shift, hindi ka napihikan kapag may mga bayarin. Huminto si John, kumabog ang dibdib. Alam niyang bawal makialam na ang humingi ng tulong sa kanyang ama ay labag sa mga patakaran ng pagsubok. Pero marahil hindi ito tungkol sa kanya. Paano kung makahanap ako ng mas maayos para sa'yo? Tanong niya. Napatingin si Ismael, nagtaas ng kilay. Anong ibig mong sabihin? Isang ibang role sa loob ng kumpanya, desk job baka mas matatag. Nakunot ang noo ni Ismael. At paano mo gagawin yon? Isa ka lang ring biker tulad ko. Tama siya. Sa papel, wala siyang kapangyarihan. Pero sa katotohanan, dala pa rin niya ang bigat ng kanyang pangalan. At marahil ito na ang tamang oras para gamitin iyon para sa mahalaga. Magtiwala ka lang, sagot ni John. Konting panahon lang, huwag ka munang sumuko. Gabing yon, nakaupo si John sa maliit na apartment, nakatitig sa luma niyang telepono. Ang parehong telepono na ipinangako niyang hindi gagamitin para sa kahit anong may kinalaman sa kanyang ama. Hawak niya ito ng matagal, pagkatapos nagdial. Hello? Tinig sa kabilang linya. Father, sabi ni John, ako ito. Sandaling katahimikan. John, may problema ba? Kailangan kitang makausap, mahalaga. Kung tungkol ito sa pagtatapos ng parusa mo, hindi. Mabilis na sagot ni Mark. 3 buwan pa ang natitira. Hindi iyon. Tungkol ito sa kumpanya, sa mga tao. Mas mahabang katahimikan. Ano tungkol sa kumpanya? May tanggalan kanina, wika ni John. 20 manggagawa, magagaling, mga taong nakasama ko ng 3 buwan. Hindi sila basta pangalan sa listahan. Sila'y mga single mom, mga ama, mga tagapayo. At ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Mark, kalmado. Isa ka pa ring nag-aaral. Ang negosyo'y nangangailangan ng matitigas na desisyon. Hindi, singhal ni John. Iyon ang dati kong akala. Pero hindi ito negosyo. Ito ay pagkabulag. Hindi mo alam kung ano ang buhay dito sa ibaba. Alam ko na ngayon at sinasabi ko sa iyo, nararapat sila ng mas mabuti. Tahimik. Hindi ko hinihiling na tapusin ang pagsubok, patuloy ni John. Tatapusin ko ito bawat araw. Pero ang hinihiling ko, hindi ang ipinagmamakaawa ko, ay muling isipin kung paano natin tratuhin ang mga taong nagdadala sa kumpanyang ito sa kanilang mga balikat. Huminga siya ng malalim. Sila'y higit pa sa numero at kung may natutunan ako, ito iyon. Walang saysay ang pagiging mayaman kung hindi mo ito magagamit para iahon ng iba. Naiintindihan ko, biglang singhal ni John, mas malakas at mas matatag kaysa dati ang tinig. Naiintindihan ko na may 50 milyong nakaupo sa bangko mo habang tinatanggal mo ang mga taong kumikita lang ng 1,400 kada buwan. Naiintindihan ko na nagtutulak ka ng imposibleng kota para lang magsipag-alisan sila. Tumalim ang boses ni Mark. Tinututulan mo ba ang mga desisyon ko sa negosyo? Hindi, tugon ni John. Nakatindig ng tuwid, umuugong ang tinig sa maliit na silid. Ang tinutuligsa ko ay ang mga desisyon mo bilang tao. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Sa nakalipas na 3 buwan, patuloy ni John, mas marami akong natutunan tungkol sa buhay kaysa sa lahat ng diploma ko. Ang mga taong tinanggal mo, hindi sila pangalan lang sa spreadsheet. Hindi sila problemang kailangang burahin. Mga tao sila, may pangarap, may pamilya, may buhay na hindi mo mauunawaan mula sa likod ng mesa. Tahimik ang kabilang linya. Ilang segundo bago nagsalita si Mark. John, sa wakas ay wika niya, mas mahina, mas iba ang boses. Nasaan ka? Sa apartment ko. Pupunta ako dyan. Naputol ang linya. Nakatitig si John sa telepono, halos hindi makahinga. Sa unang pagkakataon sa 3 buwan, tunay na nakinig ang kanyang ama at iyon ang pinakamahalagang pag-uusap ng kanyang buhay. May kumatok sa pinto. Binuksan ni John at bumungad si Mark, nakasuot pa rin ng mamahaling suit pero halatang natigatig. Napatingin ito sa apartment.
2 plastik na upuan, kutsyon sa sahig at isang umuugong na ref sa sulok. Diyos ko, bulong ni Mark, talagang ganito ka nabubuhay. Nabubuhay ng paano? Balik ni John, nakahalukip-kip ang mga braso. Nabubuhay ng may dignidad, kumakayod para sa sariling pera, tumulong sa mga nangangailangan. Pumasok si Mark, halatang alanganin sa gitna ng simpleng paligid. Dahan-dahan siyang umupo, hindi sanay sa ganitong kapaligiran. Ikwento mo ang mga katrabaho mo, Anya. Kumunot ang noo ni John. Bakit? Dahil gusto kong maunawaan ang mga natutunan mo. At nagsalita si John. 1 oras niyang ikinuwento ang lahat tungkol kay Ismael, ang tahimik na veterano na 20 taon hindi lumiban sa trabaho. Tungkol kay Carlos, na kalahati ng sahod ay ipinapadala sa kanyang ina. Tungkol kay Maria na nagde-deliver ng 8 oras bawat araw para maalagaan ng inang may cancer. Ikinuwento niya ang ulan, ang mga hagdan, ang galit na customer, ang mga pamilyang walang makain, ang mga batang nagbebenta ng candy sa kalsada. Hindi siya pinutol ni Mark, nakinig lang ito. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ni John ang luha sa mga mata ng kanyang ama. Nagbago ka, sa wakas ay sabi ni Mark. Nagbago? Tanong ni John. Hindi ka na ang lalaking minsang nanghamak ng matanda sa harap ng buong restaurant. Nawala ang lalaking iyon, ang nakatayo sa harap ko ngayon. May kaluluwa. Nanikip ang dibdib ni John. Father, ako. Itinaas ni Mark ang kamay. Tapusin ko muna. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa 3 buwan, minatyagan kita mula sa malayo, pag-amin niya. Alam ko ang tungkol kay Donna Concepcion. Sa perang binigay mo para sa gamot ng apo niya, sa libreng meals na ipinamahagi mo, sa respeto ng mga katrabaho mo, hindi dahil sa apelyido mo, kundi dahil pinaghirapan mo. Namilog ang mata ni John. Paano mo nalaman lahat iyon? Ngumiti si Mark. Totoo, hindi plastic. Talaga bang inakala mong magtatayo ako ng pagsubok na ito nang hindi minomonitor? Si Salvador ay nagre-report sa akin. Linggo-linggo. Alam mo ang tungkol sa tanggalan? Alam ko at tama ka na questionin niyon. Umupo siya muli at huminga ng malalim. Pawawalang bisa ang tanggalan. Babalik lahat sila bukas. Nadama ni John ang pagahon ng gaan sa dibdib. At si Ismael, tanong niya, higit pa ang karapat-dapat sa kanya. Tumango si Mark. Ipopromote siya. Siya ang papalit kay Salvador. At si Salvador, ililipat. Sa lugar na matututo siyang maglingkod na may malasakit. Napalunok si John. Ama, salamat. Tumayo si Mark, lumapit at ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Naipasa mo ang pagsubok, John. Naging tao kang palagi kong hinangad na maging. Tumimo sa puso ni John ang mga salitang iyon. Mas mahalaga pa kaysa mana o titulo. Nang hina ang kanyang tuhod, kumapit siya sa plastik na mesa. Na ipasa ko? Higit pa, sagot ni Mark, nanginginig ang tinig. Naging isang taong ipinagmamalaki kong tawaging anak. Na-blur ang paningin ni John. 4 na buwan lang ang nakalipas, ikakahiya niyang lumuha. Ngayon, natural. Kailangan. Patawad, bulong niya. Patawad sa kayabangan ko, sa pagkabulag ko. Patawad na hindi kita nakilala noong gabing iyon at ininsulto pa kita sa harap ng lahat. Hindi nag-alinlangan si Mark. Binuka ang mga bisig. At sa unang pagkakataon sa mga dekada, nagyakap ang mag-ama hindi bilang tagapagmana at patriarka, kundi bilang 2 taong pantay, nagkaharap. Hindi ito pilit, totoo ito, kapatawaran, pagpapagaling, pagmamahal. John, banayad na wika ni Mark, yakap pa rin siya, may isa ka pang dapat malaman. Tungkol sa gabing iyon sa restaurant, bahagyang umurong si John, nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nag-isa sa pagsasaayos ng pagsubok, sagot ni Mark. May isa pang tao, tumulong mula sa simula. Sino? Kinuha ni Mark ang telepono. Isang lalaking dumaan sa parehong pagbabago tulad mo. Isang lalaking minsang nawala ang lahat dahil sa kalupitan at ginugol ang buhay niya sa pagtulong sa iba para muling matuklasan ang kanilang pagkatao.
Nagdial siya ng numero. Mariano, pwede ka nang umakyat, panahon na. Pagkalipas ng 5 minuto, may mahinang katok sa pinto. Binuksan ni John ang pinto at bumungad ang isang matandang lalaki, hindi bababa sa 80 anyos, puting-puti ang buhok, malamlam ngunit payapang asul ang mga mata at may ngiting nagdadala ng karunungan at kapayapaan. John, malumanay na wika ng matanda. Ako si Mariano Santos. Sinusubaybayan kita mula pa sa simula. Sinusubaybayan? Paano? Gulat na tanong ni John. Nandoon ako sa Bella Vista nung gabing iyon, tugon ni Mariano, marahang pumasok sa maliit na apartment. Nakita ko ang lahat, kung paano mo tinulak ang iyong ama, kung paano mo pinagtawanan ang kanyang sakit. Nakita ko ang kalupitan sa iyong mukha at ang pagkawasak sa kanya. Nabaligtad ang sikmura ni John, isa na namang saksi sa gabing pinakanina nais niyang burahin. Ngunit nakita ko rin, patuloy ni Mariano, umupo sa isa sa plastik na upuan, ang bawat araw sa nakalipas na 3 buwan. Nakita kitang magbigay ng sarili mong pera kay Donna Concepcion. Nakita kitang maghatid ng pagkain sa mga nagugutom na pamilya. Nakita kitang magbago mula sa isang aroganting mayaman tungo sa isang taong may malasakit. Ginong Mariano, maingat na tanong ni John, sino ka talaga? Umupo ang matanda na may tahimik na autoridad ng isang taong may dalang dekada ng kasaysayan. 40 taon na ang nakalilipas, wika niya. Ako ang ikaw, mayaman, arogante, malupit. Naman ako ang isang napakalaking yaman mula sa aking ama at ginamit ko ito para kontrolin ang tao, para sa aliw, para sa ego. Tumango si Mark na kaupo sa tabi. Si Mariano ang minsang nagmamay-ari ng pinakamalaking hotel chain sa bansa, paliwanag niya. Pinalayas niya ang mga komunidad para magpatayo ng luxury resorts. Tinuring na bagay lamang ang mga empleyado. Yumuko si Mariano. At isang araw bumaliktad ang lahat, malungkot niyang wika. Bumalik sa akin ang lahat ng kalupitan ko. Nawala ang lahat. Pera, pamilya, kaibigan, respeto. Nagtapos akong palaboy. Literal. Walang tirahan. Nakalimutan. Tinrato gaya ng dati kong pagtrato sa iba. Tumingin siya sa bintana. Nagbabalik tanaw. 5 taon akong natulog sa ilalim ng tulay na malimos at natutunan kung ano ang pakiramdam na maging invisible. Ngunit itinuro sa akin ng 5 taon na iyon ang higit pa kaysa sa 5 dekada ng kayamanan. Bumaling siya kay John. Doon ko natuklasan ang tunay kong tungkulin. Anong tungkulin? Mahinang tanong ni John. Ang tulungan ang mga lalaking katulad ng dati kong sarili bago pa nila tuluyang sirain ang kanilang buhay. Ang tulungan silang muling matagpuan ang kanilang kaluluwa. Pagkatapos tumitig siya diretso sa mga mata ni John. Lumapit sa akin ang iyong ama 6 na buwan na ang nakalipas, sabi niya. Nangungulila siya. Sinabi niyang lumaki kang walang malasakit, walang pagkatao, at hindi niya alam kung paano ka maililigtas. Dagdag ni Mark, si Mariano ang tumulong sa akin na idisenyo ang pagsubok, ang pagkukubli, ang buong plano. Sinabi niya na ang tanging paraan para magbago ka ay ang hayaan kang bumagsak para matutunan mong bumangon mag-isa. At ngayon, tanong ni John, ramdam ang mas malaking bagay na dumarating. Ngumiti si Mariano, ang ngiti ng isang taong may dalang malalim na katotohanan. Ngayon, binata, magsisimula ang totoong gawain. Lumapit siya sa maliit na bintana, tumingin palabas sa gilid ng syudad. Sabihin mo sa akin, John, naisip mo na ba ang isang lugar kung saan ang mga taong nawalan ng lahat, hindi lang ng bahay, kundi ng dignidad, ay makapagsimulang muli, hindi lang tirahan, kundi komunidad. May mga bahay, hardin, pagawaan, paaralan, pangkalusugan, isang lugar para muling ipanganak. Napatitig si John. Ibig mong sabihin isang buong bayan? Lumapit si Mark sa tabi ni Mariano sa bintana. May 3 ganitong komunidad na ang pinamamahalaan ni Mariano sa bansa, paliwanag niya. 1000-libong tao ang nakaalis
sa pagiging palaboy. Ngayon, namumuhay sila ng may dangal. At ang 50 milyong binitiwan mo, mahinang sabi ni Mariano, iyon mismo ang kailangan para maitayo ang ika-4, ang pinakamalaki. Mabilis ang tibok ng puso ni John. Plano ninyo ito? Hindi planado, tugon ni Mark. Inasahan, pero naging posible lang dahil tunay kang nagbago. Dahil naunawaan mo na sa wakas ang tunay na layunin ng yaman, hindi para mangibabaw, kundi para mag-angat ng iba. Hati ang oras ni John sa delivery shifts at sa pinakamalaking misyon ng kanyang buhay. Ang pagtatayo ng Novo Amanhecer, bagong bukang liwayway. Isang malawak na komunidad na hindi idinisenyo bilang charity, kundi bilang transformation. 50 hektarya sa labas ng lungsod ang nilinang at itinayo, hindi lamang hanay ng mga bahay, isa itong buhay na ekosistema. Bawat pamilya ay binigyan ng 2 silid tulugan at maliit na taniman. May mga pagawaan para sa karpinterya, panaderya, pananahi, mekanika. May mga paaralan para sa mga bata, may klinika, may community center, may pamilihan na pinapatakbo ng mga residente. At si John, natuklasan niyang mayroon pala siyang kakayahan na hindi niya alam dati. Siya'y connector, motivator. Ang mga karanasan niya bilang delivery worker ang nagbigay ng kredibilidad. Nakita ng mga residente na tunay niyang alam ang hirap, naranasan niya ito. Isang araw, habang tumutulong magtanim ng kamatis, lumapit sa kanya si Dona Lourdes. 10 taon siyang nanirahan sa ilalim ng tulay. John, anya pinupunasan ng kamay sa lupa, noong sinabi mong magkakaroon kami ng bahay, akala ko biro. Ang mga taong tulad namin hindi nakakatanggap ng bahay. Puro awa lang, puro kasinungalingan. Tinitigan siya ni John. Dona Lourdes, banayad niyang tugon, hindi ka binibigyan ng anuman. Ikaw ang kumikita nito sa pamamagitan ng trabaho, ng dignidad, ng pag-asa. Ngumiti siya at tumango. At sa araw na iyon, higit pa sa kamatis ang itinanim niya ang isang kinabukasan. Ang Novo Amanecer ay naging higit pa sa kanlungan. Isa na itong maunlad na bayan, tahanan ng mahigit 400 pamilya, kumpleto ito, mga paaralan, pangkalusugan, trabaho, seguridad at komunidad. Madalas maglakad si John sa mga daang lupa tuwing takip-silim. Pinagmamasdan ng mga batang naglalaro ng soccer, mga kapitbahay na nagsasalo ng pagkain, mga kabataang nag-aaral ng karpinterya sa mga pagawaan. Hindi na siya ang lalaking minsang kumakain sa gintong plato. Siya na ang lalaking tumulong bumuo ng isang bagay na magtatagal lampas sa kanya. At nagsimula ang lahat noong gabi na kanyang ininsulto ang isang matanda na sa huli aman niyang hindi kailanman tumigil sa paniniwalang may kabutihan pa sa kanyang anak. Umuusbong ang panaderya ng komunidad, naghahatid ng tinapay sa mga kalapit na distrito. Ang sentro ng pananahi ay nakatatanggap ng malalaking order mula sa mga pangunahing brand. Ang mga sariwang gulay mula sa kanilang hardin ay binebenta sa mga pamilihan ng syudad. Ngunit ang tunay na tagumpay, wala nang naiiwan. Bawat isa ay may trabaho, layunin at dahilan para bumangon araw-araw. Anak, wika ni Mark isang tahimik na linggo ng hapon habang magkasama silang naglalakad ni John sa mga batong daan ng baryo. Nakapagtayo ka ng bagay na ni ako o ang ama ko ay hindi kailanman nagkaroon ng tapang na pangarapin. Ginawa mong pag-asa ang yaman. Hindi lang ako, Dad, tugon ni John. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang aral ng buhay ko. Huminto sila sa plaza ng komunidad kung saan malayang nagtatakbuhan ng mga bata at nag-uusap ang mga magulang nakangiti. Mapayapa, sobrang payapa na mahirap paniwalaan na dati, pawang pighati at kawalan ng tahanan ang nakagisnan dito. John! Tawag ni Mariano, buhay na buhay pa rin sa edad na 82. May balita akong gugustuhin mong marinig. Ano iyon?
Napansin ng pamahalaan ang ginawa natin. Nais nilang dalhin ang Novo Amanhecer sa 10 iba pang lungsod at gusto kanilang gawing pambansang tagapag-ugnay. Tumingin si John sa komunidad na kanyang itinulong buuin. Makukulay na bahay, luntiang mga hardin, masiglang pagawaan at mga paaralang puno ng masayang estudyante. Mahigit 1,000 tao ang muling nakatagpo ng dignidad. At kung oo ang sagot ko, tanong ni John. Kung gayon, sagot ni Mark, sa loob ng 1 dekada, matutulungan natin ang 50,000 tao na makaalis sa lansangan at matagpuan ang kahulugan ng kanilang buhay. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noong gabing iyon sa restauran? Tanong ni John. Sabi mo, magiging isang walang kwentang matanda ako. Tumingin si Mark at tapat na tumawa. Naaalala ko, ngunit nagkamali ako. Hindi ka walang kwenta. Naligaw ka lang. At ngayon, natagpuan mo na ang landas mo at ginagabayan mo rin ang iba. Makalipas ang ilang taon, nakatayo si John sa harap ng madla sa inaugurasyon ng ika-10 Novo Amanecer na komunidad. Hanggang ngayon, 47,000 buhay na ang natulungan ng programa. Mahigit 76% sa kanila ay muling matatag, may trabaho at aktibong kasapi ng lipunan. Hindi na siya nakatira sa maliit na apartment sa labas ng syudad. Ngunit hindi rin siya bumalik sa dati niyang karangyaan. Nakatira siya sa loob ng unang komunidad sa payak na bahay, malapit sa mga taong natulungan niyang magbago ang buhay. Sir John, sigaw ni Samuel, ngayon ay 12 taong gulang, sabay takbo palapit. Gusto kang makita ng lola ko. Lumapit si Donna Concepcion, ngayon ay 68 anyos, nakangiti. Siya na ang bagong social coordinator ng komunidad, tumutulong sa mga bagong pamilyang makapag-ayos ng buhay. John, may sulat para sa iyo. Payak ang sobre, walang marka. Sa loob, may larawan at sulat kamay na liham. Ipinapakita ng larawan ang isang lalaking nasa 50 anyos, maayos ang bihis, kasama ang asawa at 2 anak. Sa likod, nakasulat, muling nagkasama ang pamilya matapos ang 3 taon sa lansangan. Ang sulat ay nagsabi, John, hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita. 5 taon na ang nakalipas, tumatawa akong kasama mo habang inaalipusta mo ang matandang lalaki sa restauran. Ako si Ernesto, kaibigan mo noon. Matapos ang pagbagsak mo, bumagsak din ako. Nawala ang lahat. Adiksyon, pagkakamali, kayabangan, 3 taon akong namuhay sa lansangan. Binigyan ako ng Novo Amanhecer ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, isa na akong karpintero. May asawa ako, mga anak at higit sa lahat, dignidad. Salamat sa pagpapatunay na kayang magbago ang tao, iniligtas mo ang buhay ko. Pumuno ng luha ang mga mata ni John. Si Ernesto, ang kaibigang minsang nagtulak sa kanya sa pinakamasamang ugali, ngayon ay isa sa mga buhay na iniligtas ng proyektong nagsimula sa gabing iyon ng kahihiyan. Napakagandang sulat, wika ni Donna Concepcion, binabasa ito sa tabi niya, isa pang kaluluwang muling isinilang. Naalala mo ba ang unang araw ko bilang delivery worker? 5 taon na ang nakalipas? Tanong ni John. Siyempre, umuwi kang wasak na wasak, iniisip na hindi mo kakayanin. Sinabi mo sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan, na para akong sibuyas, nilalantad layer by layer hanggang sa matira ang tunay na laman. Ngumiti siya ng banayad, at lahat ng balot ng kayabangan, kalupitan at pagmamalaki ay unti-unting natanggal. Ang naiwan ay ang tunay na ikaw, ang taong may pusong matagal nang naghihintay na lumitaw. Gabing iyon, nakahiga sa kanyang simpleng kama, pinakinggan ni John ang mga tunog sa paligid. Tawa ng mga bata, usapan ng mga kapitbahay, buhay na dumadaloy sa lugar na dati puro katahimikan at pakikibaka. Inisip niya ang kanyang ama, ngayon ay 80 anyos, matatag pa rin, patuloy na namumuno sa pagpapalawak ng mga komunidad. Inisip niya si Mariano,
na pumanaw ng payapa 6 na buwan na ang nakalipas sa edad na 83, iniwang nakaugat ang pamana sa libu-libong buhay. At inisip niya ang kanyang sarili, minsang spoiled heir, pagkatapos ay napakumbabang deliveryman, ngayon ay leader ng kilusang nagbabago ng Brazil. Ngunit higit sa lahat, inisip niya ang gabing iyon sa Bella Vista Restaurant, ang gabing hindi niya nakilala ang sariling ama sa pagkukubli at hindi sinasadyang itinanim ang binhi ng sariling muling kapanganakan. Ang pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay ang naging pinakamalaking pagpapala. Ang dati kahihiyan, ngayon ay nagpaalab ng kanyang misyon. At habang unti-unti siyang nakatulog, ngumiti si John, batid na ang kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang pagmamay-ari, kundi sa kung ano ang naitatayo para sa iba. Ang binatang minsang sumigaw ng "Tumabi ka, walang silbing matanda" ay naging lalaking inialay ang kanyang buhay upang matiyak na wala nang muling makadarama ng pagiging walang silbi. 50,000 buhay ang muling naitayo, isang lungsod na itinaguyod ng pag-ibig, pagtubos at pangalawang pagkakataon. At nagsimula ang lahat sa isang ama na sinira ang puso ng anak para matulungan siyang muling buuin ang kanyang kaluluwa. Wakas.